Nay, bakit niyo hinalughog ang mga gamit ko? Ako lang naman, tumingin-tingin lang naman ako. Titulo ng bahay, ano namang kapansin-pansin dyan? 1-1. Nay, may pag-uusapan sana tayo. Sige po, ano iyon? Ikakasal na ang pinsan mong si Lily. Doon sa panig ng babae, nagmamatigas silang dapat may sariling bahay. At ano naman ngayon, iniisip ni nanay, na baka pwedeng ibenta muna natin itong bahay mo, para may pandagdag siya sa down payment at dote, at para maikasal na sila. Ibebenta ang bahay ko. Para ipambili ng bahay ni Zhaoli. Pamilya naman tayo. Walang kakayahan ang pinsan mo, at kung walang bahay ay hindi siya pakakasalan ng babae. Ang bahay na ito ay iniwan sa akin ni Papa bago siya namatay. Walang kinalaman ang pamilyang Zhao rito. Kung buhay pa ang Papa mo, hindi rin niya matitiis na makitang tumandang binata ang pinsan mo. Hinding-hindi mangyayari iyan. Hinding-hindi ko ibebenta ang bahay na ito. Napakasutil mo namang bata ka. Wala ka man lang pakialam sa sarili mong pamilya. Kung hindi ko ibebenta ang sarili kong bahay para sa kasal ng pinsan ko, makasarili na agad ako. Pinalaki ka ni nanay ng ganito. Ngayon lang ako magmamakaawa sa iyo, hindi mo pa mapagbigyan. Hindi iyan pakiusap. Gusto niyo lang kunin ang tanging sandigan ko sa buhay, at basta na lang ibigay sa iba para pagtakpan ang problema nila. Itatabi ko na ang titulo ng bahay. Wala na tayong dapat pag-usapan patungkol dito. Ang batang ito talaga, lumalaki na ang ulo, hindi ko na mautos-utusan. Jaehyun. Si at mo ito, medyo mahirap gawa ng paraan. Matigas ang ulo ng batang yan, ayaw makinig, mula pagkabata. Ang lahat ng perang hawak ni Mama ay napunta lang lahat sa pamilya ni Tito. At ngayon naman, pati ang bahay ko. Gusto niya pang kunin para lang punan ang walang katapusang hiling ng mga yan. Pa, huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaang makuha nila ang bahay na to, sabi ni Xinyukuan. Mukhang, umpisa pa lang ito. 1-1. Pasensya ka na kung sumobra ang mga nasabi ko kahapon. Huwag mo na sanang dibdibin yon. Tungkol sa bahay, huwag niyo na pong isipin yan. Si Lily lang ang nag-iisang anak ng tito mo. Kung hindi siya makakapag-asawa at makakapagtatag ng pamilya, hindi makakapikit ng mapayapa ang lola mo kapag namatay siya. Problema na iyon ng pamilya Zhao. Wala akong kinalaman doon. Sabi sa lumang kasabihan, ang ate ay parang ina na rin. Kung hindi ko siya tutulungan, sino pa ba ang gagawa noon? Kalahati ng buhay niyo ay inilaan niyo sa pagtulong sa kanya. Hindi pa ba sapat na naghirap ang pamilya natin dahil doon? Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Ma! Noong 5 taong gulang ako at gusto ko ng bagong sapatos. Sinabi niya na kapos tayo sa pera at hindi natin kayang bumili niyon. Pero pagtalikod ko, binilhan niyo si Zhaoli ng napakaraming laruan. Nang hindi man lang kayo nag-alinlangan, bata pa naman kasi siya noon. At nakakaawa naman siya. Paano naman ako noon? Hindi ba ako itinuring na bata rin noon? Ikaw kasi ang ate. Kaya dapat magparaya ka sa nakababata mong kapatid. Hindi ba dapat ganoon talaga ang gawin mo? Higit 20 taon na akong nagpaparaya at pagod na akong magparaya pa. Ano naman ngayon? Gusto mo ba talagang itakwil ako bilang ina? Hindi ako ang gustong magtakwil sa pamilya, kundi kayong pilit akong inuubos. Lagi na lang siyang kampi kay Tito. Hindi man lang niya ako tinanong kailanman kung pagod na ba ako sa lahat ng taong lumipas. Ang bahay na ito, iyan ang huling limitasyon ko. Linwan, huminto ka dyan. Bakit ang tamlay ng mukha mo? May nangyari ba? Gustong ibenta ni Mama ang bahay ko para may pampakasal ang pinsan ko. Ano? Hindi ba pamana iyon sa iyo ng tatay mo? Kaya hindi talaga ako papayag kahit anong mangyari. Kahit sino pa ang lumapit walang silbi. Dapat talaga mag-ingat ka. Kayang gawin ang lahat ng taong bulag sa sariling kapatid. Tama siya. Hindi na ako pwedeng magpalambot puso. Kailangan kong bantayan ng maigi ang lahat. Ano na ang balita? Nagmamadali na ang panig ng babae. Hinihintay ka na lang namin. Jaehyun kasi. Si 1-1 kasi. Mukhang ayaw niya talaga. Hindi ko siya mapilit. Ayaw niya kamo. Ate naman, pati sarili mong anak hindi mo mapapasunod. Tita, bahay ko ito. Matuto kang gumalang sa pananalita mo. Ang bastos mo namang bata ka. Bakit ganyan ka makipag-usap sa tita mo? Dapat kumilos ng maayos ang nakatatanda. Para maging karapat dapat igalang. 1-1 naman. Hindi naman ito kukunin ng libre ni Tito. Ituring mo na lang na hiram ito ni Lily sa iyo. Siguradong babayaran ka rin niya balang araw. Hiram ka mo. Ano naman ang ipambabayad niya? Doon sa palipat-lipat niyang trabaho sa loob ng 1 taon. 2 buwan lang magtatrabaho tapos tatakas din naman. Nen, minamaliit mo ba kaming mahihirap mong kamag-anak? Katotohanan lang ang sinasabi ko. Kapag hindi nakapag-asawa si Lily at tumandang binata, mapuputol na ang lahi ng pamilya Zhao natin. Kung maging matandang binata man siya o hindi, ano namang kinalaman ko doon? Nanay mo naman ang bumili ng bahay na ito, kaya ari-arian iyan ang pamilya Zhao natin. Idilat mo nga ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang pangalan ko lang ang nakasulat sa titulo ng bahay. Ang nag-iisang pangalan ni Linwan. Mag-aasawa ka rin naman balang araw. Ang bahay na ito, mapupunta lang din sa ibang pamilya balang araw.
Totoo iyan. Ipalipat mo na ang titulo kay Lily ngayon pa lang, para hindi mapunta sa ibang tao ang grasya ng pamilya. Tandaan ninyo ang sasabihin ko ngayon pa lang. Ang bahay na ito, huwag niyo nang pangarapin pa. Tingnan mo nga kung paano mo pinalaki ang anak mong iyan. Kinalimutan na niya pati ang sarili niyang pamilya. Wan, unawain mo naman ang tito mo. Nagpakumbaba na nga siya para makiusap sa iyo. Pinupuwersa niyo akong ipamigay ang lahat ng ari-arian ko. At iyan ba ang tinatawag niyong pakiusap? Harap-harapang pang-aagaw na iyan. Diyos ko po. Sarili niyang tito, ginigipit na ng sarili niyang pamangkin. Halikayo at tingnan ninyo ito. Linwan, kapag hindi mo inilabas ang titulo ng bahay ngayong araw, wawasakin ko itong bulok mong bahay. Sige, subukan mong wasakin. Kapag may nasira ka kahit isa lang, 10 ang ipapabayad ko sa iyo kapalit niyan. Walang bawas kahit 1 piso. Jayan Jun. Huwag mong sirain. Sige na parang awa mo na kay ate pwede ba? Sige sirain mo pa. Nire-record ko ito. Sinasadyang pagsira sa ari-arian ng iba. Malaki-laki na ang halaga niyan. Makukulong ka niyan. Sa akin iniwan ni Papa ang bahay na ito. Walang kinalaman ang pamilya Zhao dito. Leslie, sino ba tinatakot mo? Tito mo ako. May parte ako sa bahay na ito. Bahay na binili ng mama mo. May karapatang magmana si Lily. Sinong nagsabing si mama ang nagbayad sa bahay na ito? Wan, huwag mo nang ituloy. Bakit ikaw ba na bata ka ang nagtrabaho para dyan? Tingnan mo ng mabuti, ito ang notarized deed of donation. Cash na binili ni Papa ang bahay na ito. Walang kinalaman ang ibang tao dito. Ano namang basurang nakasulat dito? Wala akong maintindihan dito. Ang bahay na ito ay eksklusibong ari-arian ng anak kong si Linwan. Walang karapatan ang ibang tao na pakialaman ito. Kalokohan. Saan naman kukuha ng pera ang tatay mong hampas lupa? Kompensasyon sa aksidente ni Papa sa trabaho ang perang iyan. Pati ba naman iyan pinag-interesan nyo pa? Wan. Ayaw lang din ng papa mo na maapi ka sa hinaharap, kaya maaga niya itong ipinanotaryo. Wala akong pakialam, mas nakatatanda ang mama mo, kung ano ang sabihin niya ang masusunod. Tito, mag-aral ka nga ng batas kapag may oras ka. Matagal na akong nasa hustong gulang. Sa mga gamit ko ako ang masusunod. Asawa ko, nakasulat na pala sa papel hindi na ba talaga natin makukuha ito? Umalis ka nga dyan. Kahit kanino pa ang bahay na ito, kailangan nyo nang ibigay ngayon din. Bakit naman? Dahil ba ang kapal ng mukha mo? Ay naku, tingnan mo nga kung paano mo pinalaki ang anak mo. Ginagipit niyo kami ng husto. Ginagipit mo talaga ang sarili mong pinsan. Naku, hipag. Tumayo ka muna dyan. Malamig ang sahig. Mapalayasin mo nga iyan. Kapag nasira niya ang sahig saktong mapapalitan ko ng bago. Basta ba kaya niyang bayaran? Naririnig mo ba iyan? Ganyan ba magsalita ang tao? Mga kapitbahay panoorin niyo ito. Ginagipit ng pamangkin ang sarili niyang tito. Tumahimik ka nga, huwag kang gumawa ng eksena rito. Mas lalo akong sisigaw, para malaman ng buong subdivision na wala kang utang na loob. Hipag, atin-atin na lang itong gulo natin. Huwag ka nang sumigaw. Ate tabi dyan. Hayaan mong makita ng lahat ang tunay niyang mukha. Sige sumigaw ka pa. Sabihin mo rin ang lahat ng perang inutang niyo noon pa. Pati na ang mga utang na tinakasan niyo. Ipamalita mo rin iyan ngayon. Huwag mong ibahin ang usapan. Kung hindi niyo ibibigay ang bahay, hindi kami aalis dito. Alisin mo ang paa mo riyan. Bakit? Lalabanan mo ba talaga ang nakatatanda sa iyo? Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi mo inalis iyan itatapon kita palabas pati ang sapatos mo. Subukan mo lang siyang hawakan. 1 parang awa mo na. Magpaubaya ka na lang para hindi maging ganito kapangit ang lahat. Sila naman ang nagpapapangit ng lahat. Hanggang kailan mo ba sila proprotektahan? Tunay mo siyang tiyo. Kapag nagsumbong ka, hindi na tayo magkakamag-anak. Ang mga lintang kamag-anak na gaya nito. Sawa na ako sa kanila matagal na. Pakinggan mo nga yan. Sayang lang ang pinag-aralan mo, wala kang modo. CJ, dahil gusto nyo palang maging bastos, pagbibigyan ko kayo. Admin ba ito? Sa Unit 1201, may mga pumasok ng walang pahintulot at nanggugulo. Magpadala agad kayo ng tao rito sa itaas. Lin 1. Tinawag mo talaga ang security guard. May respeto ka pa ba sa mga nakatatanda? Para sa mga taong pumapasok ng walang pahintulot sa bahay ng iba. Hindi sila kailangang igalang. Jayan Jun, paano na ngayon? Nanggugulo at nagwawala sa bahay ng ibang tao. Sa tanda niyo nang yan, wala pa rin kayong pinagkatandaan. 1 Sabihin mo agad sa guard na okay lang ang lahat. Isang malaking misunderstanding lang ito. Hindi ito misunderstanding. Kung hindi ito kayang ayusin ng mga guard, tatawag talaga ako ng pulis. May-ari ng Unit 1201. Maayos lang ba kayo dyan sa loob? Gusto niyo bang tumawag kami ng pulis? Ang tindi mo rin talaga. Bantay ka lang talaga sa akin. Tingnan mo nga ang pinalaki mong walang utang na loob. Alis na tayo. Lin 1. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa ito tapos. Handa ako kahit kailan. Kapag ang lola mo na ang humarap sa iyo, tingnan ko lang kung makakapagmayabang ka pa ng ganyan. Patay na. Ginalit mo ang tiyo mo. Paano na ako makakabalik sa pamilya ko ngayon?
Ma, mas mabuti pang huwag na lang akong bumalik sa pamilyang ito. Nandito pa naman ako, huwag mo akong tawaging nanay. Dahil lang sa bahay tinalikuran mo na pati ang pamilya mo. Sila ang unang tumalikod sa pamilya, at ako pa ngayon ang sinisisi mo. Kung malalaman lang ni Lola, baka atakehin siya sa puso sa galit. Papuntahin niyo si Lola rito. Ang bahay na ito, walang makakaagaw nito. Napakaswail mo. Pati ang sarili mong tito nagagawa mong palayasin. Nay, nalilito lang si Wanwan ngayon. Huwag na po kayong magalit. Wanwan, mahalagang bagay ang kasal ng pinsan mo. Dapat mo siyang tulungan. Tita, ang tumulong at ang ubusin ako ay magkaibang bagay. Anong ubusin ang sinasabi mo? Magkakapamilya naman tayo rito. Bakit kailangan pang magkwentahan kung talagang pamilya tayo? Tita, ibalik mo muna ang utang mong 8,000 bago tayo mag-usap ng ganyan. Anong utang sa'yo? Ano naman kung gumamit ng konting pera mo ang nakatatanda sa'yo? Walang galang. Sinong nagturo sa'yong sumagot ng ganyan sa nakatatanda? Lola, ang bahay na ito ang hangganan ko. Walang pwedeng humawak nito. Patay na ang tatay mo. Ang nanay mo na ang nagdedesisyon. Kaya dapat lang na mapunta ang bahay na ito sa tito mo. Nay, pero nakapangalan po kay Wanwan ang titulo ng bahay. Napakawalang kwenta mo talaga. Kahit isang batang babae hindi mo madisiplina. Kung hindi nyo ilalabas ang titulo ng bahay ngayon, dito na ako mamamatay. Wanwan, gusto mo ba talagang patayin sa galit ang lola mo bago ka makontento? Ang nagpapagalit sa kanya ay ang kanyang paboritong anak na lalaki. Gilan, kailangan mo siyang papirmahin para ilipat ang titulo ngayon din. Kung hindi ay kalimutan mo nang may ina ka. Ma, huwag niyo na po akong pilitin. Wala rin naman akong magagawa eh. Ma, tumayo ka nga. Huwag kang lumuhod dahil ganyan ang gusto niyo. Ngayong araw ay magtutuos tayo ng malinaw. Tingnan niyo ng mabuti. Ito ang bank statement ng aking nanay sa nakalipas na 5 taon. Sino naman ang lolokohin mo gamit ang mga basurang papel na iyan? Noong taong 2019 bumili ng kotse si Tito. Nagpadala ang nanay ko ng 50,000. Jayan Jun, hindi ba't sinabi mong sarili mong ipon ang pambili mo sa kotseng iyon? Naawa kasi sa akin si ate noon. Kaya kusa niya akong tinulungan. Noong taong 2020 para sa matrikula ng pinsan ko para makapasok sa magandang paaralan. Nagpadala siya ng 30,000 noong taong 2021. Noong nag-online business si tita at nag-stock ng mga paninda. Nagpadala ang nanay ko ng 20,000. Pagtutulungan namin iyon sa negosyo, masisisi mo ba ako kung nalugi kami? Noong kumita kayo ay kinuha niyo ang lahat. Pero noong nalugi ay ang nanay ko ang sumalo sa lahat ng bayarin. Napakagaling niyo namang magkwenta. Sa loob ng 5 taon, ang lahat ng maliliit at malalaking bagay na iyon ay umabot sa 200,000. Gilan, magkano lang ba ang natatanggap mong pensyon buwan-buwan? Ibinigay niya iyan bilang pagtanaw ng utang na loob sa pamilya niya. Hindi ba't natural lang na magtulungan ang magkapatid? Magtulungan? Noong na-ospital ang tatay ko, may ibinigay ka bang kahit 1 sentimo? Ako, gipit kasi ako sa pera noong oras na iyon eh. Gipit na nga sa pera pero nakakapagmahyong pa magdamag araw-araw. Tama na. Tito mo siya. Wala kang karapatang pagsabihan siya. Hindi pa ba sapat sa inyo ang 200,000? Ngayon naman, bahay ko naman ang gusto ninyong kunin. Kahit sino pa ang iharap ninyo sa akin ngayon. Hindi ko ibebenta ang bahay na ito. Palihim mo palang kinuha ang mga papeles sa bangko para lang bantayan ako. Kaya pala sa loob ng maraming taon, ganyan ka pala tuso sa akin. Ganyan ba ang totoong ate? Parang nagnanakaw ako kung bantayan mo ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ganyan, Jayan Jun. Si Wanwan ang pumunta sa bangko para kuhanin ang record na iyan. Wala akong kaalam-alam doon. CJ, nagkamali ako sa pagtitiwala sa iyo. Huwag ka nang babalik sa pamilya natin kailanman. Hindi ka na bahagi ng pamilya Zhao. Nay, Jayan Jun, huwag naman kayong magkakaganyan. Wala talaga akong balak na paghinalaan kayo. Nay, ang ganyang klaseng pamilya, hindi mo na dapat babalikan pa. Tumahimik ka, dahil sa mga basurang papel na iyan kaya nagkagulo tayo. Sinira mo ang pamilya natin. Ganyan na nga ang trato nila sa iyo. Tapos ako pa ang sinisisi mo. Huwag mo akong pakialaman. Kapatid ko siya. Gusto ko siyang tulungan. Hinahayaan mo lang pala na maghari-harian ang batang iyan sa bahay mo. Linwan. Humingi ka agad ng tawad sa tito at lola mo. Wala akong kasalanan. Hindi ako hihingi ng tawad. Sasampalin kita. Napakabastos mong bata ka at walang utang na loob. Wanwan, hindi sinasadya ni mama. Ang sampal na to. Ang tatapos sa ugnayan natin bilang mag-ina. Dito na nagtatapos ang lahat. Wanwan, nataranta lang si mama kanina. Huwag ka nang magalit kay mama. Sige na. Huwag ka nang magdrama. Ngayong araw, magkaprangkahan na tayo, para matapos na ang lahat. Ito ang extension card ng sahod mo, na nakatago sa akin noon. Mula ngayong araw, ibinabalik ko na sa'yo. Hawakan mo na ang sarili mong pera. Wala na akong pakialam kung paano mo iyan gagastusin. Ano nang ibig mong sabihin dito? Gusto mo na bang humiwalay ng pamilya kay mama? Magbukod tayo.
Ganap na nating paghiwalayin ang pera natin. Kanya-kanya na tayo ng buhay. Sa susunod, kahit itapon pa niya ang pera niya sa tubig, wala na akong pakialam. At hindi ko nasasagutin yon. Ate, narinig mo ba? Huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-aalaga sa'yo sa pagtanda mo. Tandaan mo yung sinabi mo ngayon. Baka balang araw ireklamo mong malakas siyang kumain pero konti lang ang ginagawa. Buwan-buwan, magpapadala lang ako sa'yo ng 1,500 para sa pangunahing gastusin. Ako na ang bahala kapag nagkasakit at naospital ka. Pero ang kumuha ng pera para ibigay sa iba, wala kang makukuha kahit isang kusing. Ginigipit mo ba ang mama mo? Maghiwa-hiwalay na tayo, hindi nagkamali si Wanwan dito. Sandali. Umalis kayo, hindi ako aalis. Kalahati ng bahay na ito ay sa anak ko, kaya dito lang ako titira. Lola, wala pong bakanting kwarto rito para sa inyo. Matutulog na lang ako sa sofa. Kapag hindi nilipat ang titulo ng bahay kay Lily, kahit mamatay ako hindi ako aalis. Lola, alas 11 na ng gabi. Pwede bang hinaan nyo ang boses nyo? Nakakaabala kayo sa mga kapitbahay. Ano? Anong sinasabi mo? Matanda na ako. Mahina na ang pandinig ko kaya hindi ko marinig. Huwag ka nang magpanggap, kapag nag-ingay pa kayo tatawag na ako ng pulis. Wanwan, matanda na si Lola, intindihin mo na lang sana siya, ganyan ba ang tinatawag mong pag-unawa? Sinisira niyo na ang bahay na ito. Nakabalik na ang pinsan ko. Ang ganda talaga ng lokasyon ng bahay mo. Napakasarap tumira dito. Ginawa niyo pa palang libreng hotel ang bahay ko. Nakatira si nanay dito. Kaming mga mas nakababata, hindi ba tama lang na pumunta rito para alagaan siya? Nakikikain at nakikigamit lang naman kayo rito. At pag-aalaga ba ang tawag niyo riyan? Labag sa batas ang ginagawa niyo. Karapatan ng mga anak at apo ko na bisitahin ako. Sino ka ba para magsabi niyan? Nang walang pahintulot ng may-ari, labag sa batas ang pumasok dito nang walang paalam. Krimen iyan. Huwag mo nang kunan ng video. Huwag na nating ipagkalat ang problema ng pamilya. Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Kayo ang dapat mahiya. Akala nyo ba wala akong magagawa sa mga tulad ninyo? Dahil ayaw nyo umalis? Ipaubaya ko na lang sa mga taong makakapagpatino sa inyo. Papa, baka totoong ipahuli niya tayo sa pulis. May gulo po ba sa pamilyang nakatira rito? Wala po. Walang gulo, kumakain lang kami ng pamilya ko at nagbibiruan lang. Tito Lee, pinipilit ng matandang ito na sakupin ang bahay ko. Ayaw niyang umalis dito. Kalokohan yan, bahay ito ng anak ko. Bakit hindi ako pwedeng tumira rito? Lola. Sa batas, ang bahay na ito ay pagmamay-ari lamang ni Mrs. Lin. At walang kinalaman sa inyo o sa anak ninyo. Ipinakita na ni Binibining Lin ang titulo ng bahay. At wala talaga doon ang pangalan ni Zhao Gilan. Ako si Chen Yang, ang abogado ni Binibining Lin, na inatasang mag-asikaso sa usaping ito. Ano naman kung abogado ka? Hindi ako marunong magbasa. Ang alam ko lang ay kung ano ang tama. Napakasimple lang ng usapin. Obligasyon sa batas ng mga anak na alagaan ang kanilang magulang. Bilang tanging anak na lalaki, si Ginoong Zhao, ay dapat mag-uwi sa inyo para alagaan. Kung tatanggi kayong gampanan ang obligasyong ito, may karapatan si Binibining Lin na kasuhan kayo ng abandonasyon. Sino ang nag-abandona? Huwag mo kaming pagbintangan ng ganyan. Inaapi nyo ang isang matandang katulad ko, dahil ba wala akong alam sa batas. Mabuti pang mamatay na lang ako. Sige lang, magwala pa kayo. Kinukuhanan namin ng video ang buong pangyayari, na pwede naming gamiting ebidensya. Mang Lee, dahil walang nangyari sa maayos na pag-uusap, hihilingin na namin ang sapilitang pagpapalayas. Kung talagang nanggugulo na kayo sa buhay ng may-ari, mapipilitan kaming makipagtulungan sa mga otoridad para ayusin ito. Diyos ko po, ang sarili kong apo, pinalayas ang sariling lola, papatayin sa ginaw ang matandang tulad ko. Lola, tumayo muna kayo dyan, malamig po ang sahig. Pumunta po tayo sa mediation room para mapag-usapan ng maayos. Walang mediation. Kayong mga taga-barangay, palagi na lang kayong kumakampi sa walang utang na loob na yan. Nga! Kapag hindi nyo inilabas ang titulo ng lupa ngayon, dito na lang matutulog si nanay. Tingnan natin kung sinong unang susuko. Wala na talaga silang kahihiyan. Gagawin ang lahat para lang sa bahay. Kapag nakikitungo sa mga walang hiya, huwag kang magpapakita ng kahinaan. Habang mas nagpapanik ka, lalo silang matutuwa. Hindi ako susuko. Hayaan mo silang mag-iskandalo dyan. Nakuhanan na sa kikiki, nakusa silang umalis sa bahay mo. Kaya hindi na pwedeng sabihing illegal occupation. Ngayon naman nanggugulo sila sa pampublikong lugar. Panggugulo na ito sa kaayusan. Kapag tumawag tayo ng pulis, sila ang mapapasama. Maraming salamat, Chen Yang. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko alam kung paano ito harapin. Magkaklase naman tayo dati. Sanay naman talaga akong humawak ng mga ganyang walang katwiran. Tita, tutulungan na po namin kayong tumayo. Nananakit sila, sinasaktan ng guard ang matanda. Mga kapitbahay, tingnan nyo ito. Mang Lee, wala na talaga tayong magagawa rito. Hawakan lang natin siya, sumisigaw na agad na masakit. Mamaya isisi pa sa atin ang mangyayari. Zhao Jianjun, talaga bang hahayaan mong mapahiya ang nanay mo rito? Kung nahihiya kayo, ibigay na lang ni Lin Wan ang bahay. CJ,
Dahil ayaw nyo naman makipagkasundo, hayaan nyo silang humiga dyan kung gusto nila. Tatawag na ng pulis ang admin ng gusali. Lola Liu. Lola Liu naman, sabihin nyo nga mayroon ba namang ganito kasamang tao sa mundo? Hala, Xiao Li, talaga bang pinalayas ng pinsan mo ang lola mo? Totoo po, Lola. Pinalaki siya ng lola namin, pero ngayon kahit man lang mainit na tubig ayaw siyang bigyan. Diretso sa kalsada pinalayas. Ang mga kabataan talaga ngayon. Sayang lang ang pinag-aralan, walang kwenta ang ugali. Walang utang na loob talaga. Ang gusto lang naman kasi niya ay masolo ang bahay. Kahit ang nanay ko na ang nakiusap, pinalayas pa rin siya at hinampas ng walis. Pasa-pasa tuloy ang braso niya. Aba, hindi ba ito yung nagpalaya sa sarili niyang lola para matulog sa kalsada? Yung napakaabalang tao na yan. Mukha naman siyang matino. Pero bakit ang itim ng budhi niya? Kayong dalawang tita, pwede kayong kumain ng kahit ano. Pero huwag kayong magsalita ng walang basehan. Ingat kayo sa pagsasalita, baka mapilipit ang dila nyo. Sabi kaya ng pinsan mo. Nandoon pa ang lola nyo sa bahay ng tito mo. Nagtitiyaga sa tira-tirang pagkain. Pinsan ko. Sayang ang talento niya at hindi siya naging manunulat ng teleserye. Ang galing-galing gumawa ng mga kwento. Huwag ka nang magpalusot. Sino ba naman sa subdivision natin ang hindi nakakaalam na wala kang puso? Walang utang na loob na bata ka. Zhao Li. Ganyan pala ang gusto mong laro ha. Talagang nanggugulo ka gamit ang mga kasinungalingan. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan ng buong pamilya nila. Tulungan mo akong i-compile ang mga nakaraang resibo ng transaksyon. Pati na rin ang kuha sa kihigis ng admin kahapon at i-send sa akin. Walang problema, i-send ko sa email mo pagkatapos ng 3 minuto. Ipadala. Dahil wala naman kayong kahihiyan. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ko kayo sasantuhin. Diyos ko po, Lee. Yung pinost ng pinsan mo sa grupo, totoo ba yung bank statement na yun o peke? Ano? Anong bank statement? Pek yun. Inedit lang niya lahat yun. Sinisiraan lang niya ako para magmukha akong masama. Naku naman, pero hindi naman pwedeng ma-edit pati yung kikis, diba? Kitang-kita na may hawak na florera ang tatay mo at ihahampas sa kanila. Sa loob ng 5 taon, nakakuha ka ng 200,000 sa ate mo. Tapos may mukha ka pang sabihan siyang walang utang na loob. Nasaan ang kahihiyan mo? Diba sabi mo, wala kang trabaho dahil nag-aalaga ka kay lola. Pero nakasulat dito na araw-araw ka lang palang tambay sa internet cave. Huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi niya. Baliw ang babaeng yan. Ako pa ang nagsisinungaling ngayon. Gusto mo bang tawagan ko ang pulis ngayon sa 110? Para ang mga pulis mismo ang magpatunay kung alin ang totoo at peke. 11. Pasensya ka na. Kasi naman, hindi lang talaga naintindihan ng maayos ni tita ang nangyari. Napagbintangan katuloy namin. Patawad talaga ha. Sa susunod, kilalanin niyo muna ang pinaniniwalaan niyo. Huwag kayong magpauto at magpapagamit sa iba. Baka sa huli kayo pa ang agrabyado. Kailangan mo akong tulungan. Iligtas mo naman ang kapatid mo. Ano na naman ba ang gusto mong gawin? Sinabi na ni Wanwan, bawal ko na kayong bigyan ng pera kahit kailan. Ate naman, buntis ang girlfriend ni Lee. Dugo at laman natin yun. Magiging apo natin yun sa pamilya Zhao. Buntis. Paano nangyari yun? Hindi pwede ang ganito lang. Dapat magpakasal na sila agad-agad. Sabi nung babae. Okay lang daw kahit walang bahay. Pero dapat magbigay ng 80,000 piso para sa dote. Kung hindi ipapalaglag daw niya ang bata bukas. Diyos ko naman, ang laking kasalanan nito. Ito pa naman ang unang bata sa pamilya Zhao natin. Hindi mo naman kayang tiisin na lang na mawala ng tagapagmana ang pamilya natin. Pero saan naman ako kukuha ng pera? Hinarangan na ni Wanwan ang payroll card ko. Wala akong kahit barya o hawak na pera ngayon. Dati diba, nagtabi ka ng pera na naka-fixed deposit para sa pagtanda mo. Pero yun na tinabi ni Wanwan para sa operasyon ko sa puso. 50,000 piso lang yun. Hindi pwedeng galawin yun. Pwede na ang 50,000. Para mapakalma muna natin yung panig ng babae. Gagawa na lang ako ng paraan para sa kulang. Pero kapag nalaman ito ni Wanwan, baka itakwil na niya talaga ako. Sarili mong anak si Wanwan. Kahit anong mangyari, magkadugo pa rin kayo at hindi mapuputol yun. Matitiis ka ba talaga niya na pabayaan lang? Isipin mo na lang na inutang ko muna ito sa iyo. Gagawin ko ang lahat para lang mabayaran kita pabalik balang araw. Tumayo ka na dyan, dali. Huwag mong gawin yan. Nakakahiya kapag may nakakita sa atin. Sige na nga, pupunta ako sa bangko mamayang hapon para withdraw yan para sa iyo. Huling beses na talaga ito ha. Salamat ate. Napakabuti mo talagang kapatid sa akin. Wanwan, ito na lang ang huling beses na tutulong si mama. Pangako huling beses na talaga ito. Ma, saan ka pupunta na ganyan ang bihis mo? Wala naman. Bababa muna ako para mag-square dance. Mag-square dance ka pero nakatsinelas ka pa rin. Ano yung tinatago mo sa bulsa mo? Ilabas mo yan. Wala to. Barya-barya lang to. Huwag mo akong piliting kapkapan ka.
Yang huling 50,000 piso mo na pondo mo sana sa pagtanda at pampagamot. Iwi-withdraw mo lahat para ibigay sa kanila. Hayaan mong manghula ako. Sinabi na naman ba ni Tito na mawawala ng tagapagmana ang pamilyang Zhao at may mamamatay? Nabuntis ang girlfriend ni Lily. At kapag hindi nagbigay ng pera ay ipapalaglag daw ang bata. Buntis. Noong nakaraan kasal, gayon naman pagbubuntis. Sa susunod baka burol naman ang dahilan nila. 1-1, dugo at laman iyan ng pamilya Zhao. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan na lang. Ano namang pakialam mo sa dugo't laman ng pamilyang Zhao na iyan? Itong 50,000 ay para sa operasyon mo sa puso. Pati ba naman sarili mong buhay babaliwalain mo? Sabi ni Jaehyun, siya raw ang mag-aalaga sa akin kapag matanda na ako. Babayaran din naman niya ako. Babayaran ka niya. May binalik ba siyang kahit isang singko sa buong buhay niya? Pinaniniwalaan mo ba talaga ang sarili mo? Nay, sobra mo akong binigo. Ikaw, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa sarili mong ina? At dahil mas mahalaga pa sa iyo yang mabait mong kapatid. At naniniwala kang aalagaan ka niya kapag matanda ka na. Ngayong araw, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, iwan mo yang passbook dyan at mamuhay tayo ng tahimik. Putulin mo na ng tuluyan ang ugnayan mo sa kanila. Pangalawa, kunin mo yung 50,000 piso na yan at umalis ka na rito ngayon din. Pumunta ka doon sa mabait mong kapatid. Doon ka tumira sa bahay niya hanggang tumanda ka. Ikaw, pinapalayas mo ba ako? Ikaw naman ang may gustong sumugod sa kapahamakan. Hindi na kita mapipigilan, kaya mabuti pang magkanya-kanya na tayo ng landas. CJ, sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Aalis ako. Jaehyun, baliw na talaga ang batang si Wanwan. Pinalayas niya ako. Ano? Pero may dala ka bang pera? Nagdala ako ng pera. 50,000, walang bawas kahit 5. Huwag ka nang umiyak. Walang utang na loob si Wanwan. Ako na lang ang mag-aalaga sa iyo. Sumakay ka na agad ng taxi papunta rito sa bahay ko. Anong ginagawa mo rito? Balak mo ba talagang tumira dito ng matagal? Wala kaming sapat na pagkain para sa iyo. Manahimik ka nga muna dyan. Nasaan ang pera? Maisasalba na rin sa wakas ang kasal ni Lily. Naku ate, maupo ka bilis. Pamilya naman tayo. Ituring mo na itong sarili mong tahanan simula ngayon. Iba talaga kapag sarili mong kapatid ang maaasahan mo. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Wala na talaga kaming bakanting kwarto rito. Dito ka na muna magtiis ngayong gabi. Ito. Wala man lang kahit sapin o unan dito. Masyadong malamig sa sahig. Masakit pa naman ang likod ko. Bawasan mo naman ang mantika. Ang mahal-mahal kaya ng mantika ngayon. Akala mo ba sa sarili mo itong bahay? Gustong-gusto kasi ni Lily ng braised pork. Hindi masarap kapag konti lang ang mantika. Kahit paborito pa niya, hindi mo naman kailangang mag-aksaya ng ganyan. Tita, bakit ang alat naman ng ginawa mong braised pork? Libre ba ang asin ha? Pasensya na po, babawasan ko na lang sa susunod. Busog na ako. Hugasan mo nga pala ang mga pinggan mamaya. Mop mo rin ang sahig ng 2 beses. Labhan mo na rin ang kamay iyang tambak na damit sa balkonahe. Malakas sa tubig kapag gumamit ka ng makina. Hindi pa naman nalilinisang mabuti. Ang dami namang lalabhan ng kamay niyan. Masakit na nga ang likod ko. Libre na nga ang pagkain mo rito, dapat lang na kumilos-kilos ka naman. Isipin mo na lang na ehersisyo iyan para sa katawan mo. Hindi ko pa rin matiis na hindi mag-alala kay tita. Kalahati ng buhay niya doon siya natira sa impyernong iyan. Sanay na siya doon at akala niya ay ligtas na lugar iyon. Kung pipilitin ko siyang ilabas doon, magagalit lang siya sa akin. Masakit kapag pinilit mong pagdugtungin ulit ang nabali na. Pero iyon lang ang tanging paraan para magising siya sa katotohanan. Hindi ko siya hahanapin kung hindi pa siya mauntog sa katotohanan at masasaktan ng husto. Hindi niya kailanman matututunang humindi. Tingnan na lang natin ang mangyayari. Hindi kailanman mabubusog ang mga linta na iyan. Abangan mo ang mas matindi pa mamaya. Hipag. Iluwa mo naman sa basurahan iyang balat ng butong pakwan. Kakalinis ko lang yan. Grabe naman. Sa sarili ko pang bahay bawal akong magluwa kahit saan. Punasan mo na lang ulit, napakadali naman. Napakaliit na bagay niyan para palakihin mo pa. Kunin mo nga ito at labhan mo. Siguraduhin mong kuskusin mo pa ng 2 beses. Ang baho ng medyas ni Lily amoy pawis. CJ, lalabhan ko na ngayon. Hoy, Lola, kulang pa ng 20 sentimo. 20 sentimo lang naman, hindi ba pwedeng ibawas mo na lang yung barya? Lagi naman akong bumibili rito. Kung walang pera, wag nang bumili ng masasarap na pagkain gaya ng karne at isda. Wag ka nang magpanggap na mayaman. Bakit mahigit 100 ang nagastos mo sa pamamalengke ngayon? Nagtago ka ba ng sarili mong pera ng palihim?
Hindi ah. Ang mahal kaya ng karne ngayon, at mapilit pa si Lily na kumain ng hipon. Tita, hindi mo ba pwedeng bilhin yan sa mas malayong bilihan na pakyawan? Mas mura doon ng marami, 5 kilometro ang balikan doon. Hindi na talaga kaya ng mga binti ko ang ganoong kalayo. Bakit parang napakasensitibo mo naman ngayon? Dati naman mabilis kang kumilos sa mga gawaing bahay, di ba? Jayanjun. Pwede mo ba akong tulungan? Pakibuhat naman yang sako ng bigas sa kusina. Hindi ko talaga kayang buhatin. Ay nako, hindi mo ba nakikitang marami akong ginagawa? Ang sakit kaya ng likod ko. Hindi ko na talaga mabuhat. Nakakainis naman. Araw-araw na lang sumasakit. Pwede bang manahimik ka muna? Jayanjun naman. Tungkol doon sa 50,000 piso, may natitira pa ba sa iyo? Pwede mo ba muna akong bigyan ng 200 piso? 200? Saan naman ako kukuha ng pera? Halos wala na nga kaming makain para lang sa kasal ni Lily. Pero ubos na kasi ang gamot ko sa high blood pressure. Sabi mo pa naman dati babayaran mo ako. Bakit mo ba ako minamadali? Kapag nagkapera ako, babayaran naman kita, hindi ba? Pati ba naman ang maliit na bagay na yan, ipapang-abala mo pa sa akin? Kung bibilangin ang mga araw, matagal na sigurong naubos ang gamot niya. Gusto mo bang bumili ako ng gamot at ihatid doon? Sabihin na lang natin na package para sa mga matatanda galing sa admin ng subdivision. Huwag na. Pinili niyang magtiwala sa tito ko. Kaya dapat harapin niya ang mga consequences. Kung hindi siya mawawala ng pag-asa ng lubusan, hindi niya matututunang lumaban. Napakahirap maghanap ng trabaho para kay Lily nitong mga nakaraang araw. Kailangan niyang kumain ng marami para lumakas siya. Ang mga walang ginagawa sa bahay, dapat kumain ng kaunti lang. Ituring mo na lang na nagpapayat ka. Sige na, hipag. Buong umaga akong naglaba, nagluto at nagmap ng sahig. Hindi naman ako tumatambay lang. Tiete, konting gawaing bahay lang, tinatawag mo ng trabaho yan. Swerte mo nga at may libreng pagkain at matutuluyan ka pa rito. Ate, tama ang asawa ko. Huwag ka nang makipagtalo. Lakas mong mag-aksaya ng tubig kung makapagpatak ng gripo. Ikaw ba ang magbabayad ng bill sa tubig? May sabon kasi ang mga kamay ko. Kailangan ko namang banlawan ng maayos, di ba? Simula nang tumira ka rito, tumaas ng malaki ang bill natin sa tubig noong nakaraang buwan. Nakikikain at nakikiinom ka na nga sa amin. Ang lakas mo pang mag-aksaya. Isa ka talagang malas. Nagdadala ka ng malas kahit saan ka magpunta. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng 50,000 piso ko. Paano mo nasabing palamunin pa ako niyan? Utang lang naman yun. Hindi naman namin hiningi yun ng libre. Babayaran ka rin namin kapag nagkapera na kami. Wanwan. Hindi pwede. Galit pa rin sa akin si Wanwan. Hindi ko hahayaang pagtawanan niya ako. Aray ko naman, pakiramdam ko mababali ang bewang ko sa sakit. Huwag ka nang magbagal-bagal dyan. Mamayang gabi, pupunta rito ang ilang kaibigan ni Jayanjun para uminom. Bilisan mo nang maghugas dyan at mamalengke ka na. CJ, sige po pupunta na ako. Halika pasok kayo. Upo kayo upo. Oy, Mang Zhao, ang bagong katulong na kinuha nyo, mukhang may edad na ah. Anong katulong pinagsasabi mo? Ate ko talaga iyan. Nandito siya sa bahay ko para magpasarap sa buhay. Bakit ba simpleng pagbuhos lang ng tubig hindi mo pa magawa ng maayos? Punasan mo nga iyan bilis tapos pumunta ka na sa kusina para magluto. Pasensya na po. Sige po pupunta na ako. Hala, Gilan. Bakit parang nangangayayat ka na ng ganyan? At ang dami mo na ring puting buhok. Hindi. Wala naman. Hindi naman. Nagpapapayat lang ako nitong mga nakaraang araw. Balita ko lumipat ka raw sa bahay ng kapatid mong lalaki. Alam mo namang hindi madaling pakisamahan ang asawa niyan. Hindi naman totoo iyan. Napakabait sa akin ni na Jayanjun at ng asawa niya. Araw-araw pa nga nila akong pinapakain ng masasarap na ulam. Tumutulong-tulong lang ako sa mga gawaing bahay para makapag-ehersisyo rin. Sarili ko naman siyang kapatid. Pamilya pa rin kami. Makakaraos din kami. Nangungulit na naman ang pamilya ng babae. Kulang pa tayo ng 30,000 piso para sa huling bayad ng dote. Kapag hindi natin ibinigay ay kakanselahin nila ang kasal. Saan naman ako kukuha ng 30,000? Kahit nga pambili ng pagkain ay wala na tayong mailabas. Nahiraman na natin ang lahat ng mga kamag-anak natin. Sino pa ba ang sasagot sa mga tawag natin ngayon? Hindi ba supervisor ang anak na babae ni ate? Malaki kaya ang sahod noon. Sabihan mo si ate na humingi sa kanya. Napagod ka ba sa paglalaba? Uminom ka muna ng mainit na tubig at magpahinga ng konti. CJ, hindi ako napagod.
Tuloy na ba ang kasal ni Lily? Ate naman. Pinipilit kami ng panig ng babae na bayaran ang huling 30,000. Kung hindi, ipapalaglag daw niya ang bata. Naku naman, hindi maaari iyan. Gumawa ka naman ng paraan, bilis. Ikaw na lang ang makakapagsalba sa pamilya natin ngayon. Ako, naibigay ko na sa iyo ang 50,000 ko. Wala na talaga akong pera. Mayroon si Linwan. Ilang libo rin ang sweldo niya buwan-buwan. Bale wala lang sa kanya ang 30,000. Ayaw na nga akong papasukin sa bahay ni Wanwan ngayon. Paano pa niya ako bibigyan ng pera? Nakikiusap na ang kapatid mo sa iyo. Kaya mo ba talagang makitang mawala ng tagapagmana ang pamilya natin? Tumayo ka nga dyan. Lalaki ka, huwag kang basta-basta lumuluhod. Kapag hindi ka pumayag na kausapin si Linwan, laluhod ako rito hanggang sa mamatay ako. Sige na, ako na ang makikiusap sa kanya. Ako na ang makikiusap, pwede na ba? Wanwan. Bakit ka nandito? Imbes na nagpapakasarap ka sa bahay ng tito mo. Ako ito, ang nanay mo. Gusto lang kitang bisitahin ng nanay mo. Nakita mo na ako. Babalik na ako sa trabaho. Wanwan. Pwede mo bang pahiramin ang nanay ng 30,000? Pautangin ng 30,000. Inutusan ka na naman ni Zhao Jianjun, no? Ito na lang ang kulang para sa kasal ni Lily. Nagmamakaawa na ang nanay sa iyo. Nasaan na ang 50,000 mong naipon para sa pagtanda mo? Naubos na ba agad sa kanya? Pinahiram ko lang naman sa kanya iyon. Wanwan, tulong mo na lang sa kamag-anak natin. Tulong, nasa bahay ka nila ngayon. Mas masahol pa sa katulong ang turing sa iyo. Tingnan mo nga ang sarili mo. 1 buwan ka pa lang doon. Tumanda ka na ng mahigit 10 taon. Ibinuwis mo ang buhay mo para lang sa walang katapusan nilang hiling. Itinuring ka ba nilang tao? Wanwan. Anak, wala nang ibang mapupuntahan si mama eh. Pera, wala akong kahit 1 sentimo. Bumalik ka doon at sabihin mo sa kanya. Huwag na siyang umasa. Nakuha mo ba ang pera? Transfer mo na sa akin agad. Si Wanwan. Siya, ayaw niyang magpahiram. Hindi ako nakahiram. Sarili mong anak hindi mo man lang mapakiusapan. Hindi na siya nakikinig sa akin ngayon. Ano pa ba ang magagawa ko? Kung wala kang pera, bakit ka pa bumalik dito? Para makihati sa pagkain at makitira ng libre sa bahay namin. Jianjun, magsalita ka naman para kay ate. Sabihin ko sa iyo, walang lugar para sa mga palamunin sa bahay na ito. Hipag. Ano ba ang ginagawa mo? Lumayas ka. Kung wala kang pera, lumayas ka rito. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Jianjun, ate mo ako. Hindi ka naman pwedeng maging ganyan kawalang puso. Karma ito. Lahat ng ito ay karma. Sino iyan? Masakit ba? Wanwan. Nagkamali si mama. Talagang nagkamali si mama. Ayos lang. Ma, umuwi na tayo. Wanwan, pinalayas nila si mama. Alam ko. Kanina pa kita sinusundan sa likod. Ikaw, kanina mo pa ako sinusundan. Kung hindi ka pa madadala, iisipin mo pa ring pinapahamak kita. Tara na, uwi na tayo. Aking mahal na anak. Patawarin mo si mama. Ano bang ginagawa mo? Naging hangal si mama. Kalahati ng buhay ko, naging katatawanan lang. Ang sarili kong anak, napakabuti sa akin. Pero hindi ko pinahalagahan, at mas pinili ko pang magpaalipin sa ibang pamilya. Ang mahalaga, natauhan ka na. Hindi pa huli ang lahat. Wanwan. Mula ngayon, si mama, hindi na makikialam sa mga walang kwentang gulo ng pamilya nila. Matutupad mo ba talaga yan? Dahil sa pinagdaanan kong ito, namatay na talaga ang puso ko sa kanila. CJ, kailangan muna nating magkasundo sa 3 bagay. Una, dapat maging malinaw at tapat ang tungkol sa pera. Bawal magbigay ng kahit 1 sentimo sa pamilya ni Tito ng patago. Pangako ni Mama, kahit 1 sentimo, hindi ako magbibigay. Pangalawa, wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Lalo na ang ipagmayabang o ipagsismis ako sa pamilya mo. Pangatlo, pwedeng tumulong sa kamag-anak kapag may gipit na sitwasyon. Tumulong sa oras ng kagipitan, pero hindi para buhayin ang katamaran nila. At lalong hindi pwedeng walang limitasyon. Pipirma si Mama. Mula ngayon, makikinig na si Mama sa iyo. Kumain na tayo. Mula ngayon, magkasama na tayong mamumuhay ng maayos. Hay, ayusin mo na lang ang buhay mo.
Hello Chen Yang, anong nangyari? Linwan, may malaking problema. Yung pinsan mong si Zhao Li ilasing na nagmaneho kagabi at may nabangga. May nabangga siya. Malubha ang lagay ng biktima. Ngayon humihingi sila ng 300,000 yuan bilang bayad pinsala. Papunta na dyan sa bahay niyo si Zhao Jianjun kasama ang iba pa. Chen Yang, sigurado ka bang nakainom si Zhao Li ng makabangga? Siguradong sigurado ako. Nasa labas ako para may asikasuhin at nakita ko mismo. Nabali ang buto ng biktima sa lakas ng bangga. Ayaw makipag-ayos ng pamilya ng biktima. Agad silang humingi ng 300,000 yuan bilang kabayaran. Kundi raw ay ipakukulong at ipapahatulan nila siya. Ano? Nakabangga si Lily. At humihingi pa ng 300,000 yuan. Salamat Chen Yang. Sige, alam ko na. Balitaan mo ako kapag may bago. Napakapabigat mo talagang bata ka. Wala pa nga tayong panggasto sa kasal. Tapos nagmaneho ka pa ng nakainom. Masama ang loob ko kaya uminom ako, anong masama roon. Sino ba namang mag-aakalang biglang susulpot yung matanda? Tumigil na nga kayo sa pag-aaway. Ngayon humihingi sila ng 300,000 yuan. Kapag hindi natin nabayaran yan, makukulong si Lily. Kahit nga 3,000 yuan ay wala ang pamilya natin. Saan tayo kukuha ng 300,000 yuan? Saan pa nga ba? Lapitan mo ang ate mo. Yung bahay na yun, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,000,000 yuan. Buksan mo naman ang pinto bilis. Iligtas mo naman ang sarili mong pamangkin. Wan, nandyan na talaga sila, anong gagawin natin? Ma, basta huwag kang magsasalita. Ako ang bahala kahit ano pang mangyari. Tumigil ka, huwag kang aalis. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Huwag kang umiyak-iyak dyan na parang may namatayan. Hinuli si Lily ng mga pulis trapiko. 300,000 ang hinihingi ng kabila. Kapag hindi ka nagbigay ng pera masisira ang buhay niya. Jianjun, saan naman ako kukuha ng 300,000? Naibigay ko na sa inyo ang lahat ng pera ko. Wala kang pera, pero may bahay ang anak mo. Benta mo kaya ang bahay na ito para magkapera ka. Gusto mo ibenta ko ang bahay para pambayad sa kasalanan ng anak mo na nagmaneho ng lasing. Sira ba ang ulo mo? Kung hindi dahil sa nanay mo, na ayaw kaming pahirami ng pera para sa dot noong nakaraang araw. Malulungkot ba si Lily at maglalasing para makalimot? Tama! Nakasagasa si Lily at kasalanan ninyong mag-ina iyon. Dapat kayong managot sa lahat. Napakabaluktot ng katwiran mo. Ang sarili mong anak ang gumawa ng krimen at nagagawa mo pang isisi sa iba. Tito, matanda na si Zhao Li. Dapat lang siyang parusahan ng batas dahil sa pagmamaneho ng nakainom. Anong pinagsasabi mo dyan? Siya lang ang natitirang lalaki sa pamilya Zhao. Jianjun, anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan si Wanwan. Hindi mo ba talaga tutulungan ang sarili mong kapatid? Hahayaan mo na lang bang mabulok sa kulungan si Lily? Mga linta talaga kayo na sip-sip dugo. Ang bahay ni Wanwan, walang sinumang pwedeng kumuha nito. Napakahusay mo talaga Zhao Gilan. Napakawalang puso mo talaga. Sayang lang ang pagmamahal sa iyo ng kapatid mo. Tapos na ang palabas. Kung tapos na kayo, lumayas na kayo rito. Maghanap kayo ng paraan para makalikom ng pera. Huwag kayong mag-aksaya ng oras sa bahay ko. CJ, ang sasama ng ugali ninyong mag-ina. Wala kayong pakialam kahit sa sarili ninyong kadugo. Talagang ayaw ninyong magbayad ha? Sige lang, tingnan ko lang kung ang bahay ninyong ito ay matitirhan ninyo pa ng mapayapa. Wanwan, hindi naman siguro sila gagawa ng masama, di ba? Haharapin natin kung ano man ang mangyari. Kapag nanggulo sila, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong sila para makasama nila si Zhao Li sa kulungan. Buksan ninyo ang pinto riyan. Ang may utang ay dapat magbayad, tama lang iyon. Huwag kayong magtago, duwag ba kayo? Lumabas na kayo rito at magbayad ng danyos. Tama yan. Kuya, ang bumangga sa lolo ninyo ay kamag-anak ng mga nakatira rito. Malaki ang bahay ng pamilyang ito. Marami silang pera. Sadyang ayaw lang talaga nilang magbayad ng danyos. Nga, napakasama ng mga puso nila. Kapag nagwala kayo ng husto, saka lang sila matatakot. Sirain ninyo ang mga yan. Kapag hindi namin nakuha ang 300,000 piso ngayon, walang sinuman ang makakatulog ng mahimbing. Wanwan, Diyos ko, ano nang gagawin natin? Paano nagawa ni Jianjun na magdala ng mga estranghero at papasukin sa bahay natin para manggulo? Mama, hinga ng malalim. Desperado na siya at wala ng ibang matakbuhan, kaya idinadaan niya sa panggugulo para pilitin tayong ibenta ang bahay at mabayaran ang utang niya. Wanwan, huwag mong bubuksan ang pinto. Marami sila. Baka saktan ka nila. Kapag hindi natin binuksan, lalo lang silang aabuso. Akala ba talaga nila wala akong magagawa sa kanila? Nay, bumalik ka sa kwarto mo. I-lock mong mabuti ang pinto. Ang mga nangyayari sa labas, ako na ang bahala rito. Sa wakas, lumabas din ang duwag. Magbayad kayo. Pribadong ari-arian ko ito. Subukan ninyong humakbang pasulong, trespassing na iyan. Huwag kayong maniwala sa pananakot niya. Kung ayaw niyang magbayad, doon kayo tumira sa loob ng bahay niya. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Zhao Jianjun. Gusto mo ba talagang mapabilis ang pagkakakulong ng anak mo, at pati sarili mo ay isasama mo doon? Huwag ka ng maraming daldal, nabangga ng pinsan mo ang tatay ko. Kailangang managot ng pamilya ninyo. Kuya, ang nakabangga ay si Zhao Li.
Kung sino ang may atraso, doon kayo maningil. Kung sino ang nakabangga, siya ang hanapin ninyo. Iyong nagtatago sa likod ninyo na nanggagatong. Siya ang totoong tatay ni Zhaoli. Maling pinto ang kinakatok ninyo. Kuya, huwag kang maniniwala sa kanya. Mahirap lang kami. Wala kaming pambayad. Mayaman ang mag-inang iyan. Ang bahay na ito ay ari-arian ng pamilyang Zhao. Dapat lang naibenta iyan para may pambayad sa inyo. Makinig kayong mabuti, mga kapamilya ng biktima. Ang bahay na ito ay akin lang at sarili kong ari-arian. Wala itong kinalaman kahit katiting kay Zhaoli na nakasagasa. Ang pagpunta ninyo sa bahay ng taong walang kinalaman at paggawa ng gulo rito ay labag sa batas. Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Hello, ito ba ang 110? Ako ang may-ari ng Unit 1201 sa Sunshine Community. May mga taong sinulsulan ng iba para magkagulo sa tapat mismo ng pinto ko. Pinagbabantaan nila ang buhay ko. Ikaw, wag mo kaming takutin gamit ang mga pulis. Hindi makatarungan kung hindi kayo magbabayad ng danyos. Nakahiga pa rin sa ospital ang matanda ninyong ama. Kung makukulong kayo, sino na ang mag-aalaga sa kanya roon? Itong si Zhao Jianjun. May sarili namang bahay pero ayaw ibenta. Ginagamit lang kayong kasangkapan. Sinusulsulan kayo na gumawa ng labag sa batas. At nagpapaloko naman kayo ng ganoon kadali. Sino ang tumawag sa pulis? Mamang pulis. Ako po ang tumawag sa inyo. Naitabi ko na po ang lahat ng kuha sa kiki. Ayos lang. Nandito na ako. Officer. Ako ang abogado ni Ginang Lin. Inutusan ng isang nagangalang Zhao Jianjun ang grupong ito para manggulo ng may masamang hangarin. Officer. Kami ang pamilya ng biktima rito. Ang anak niya. Nabangga ang tatay ko pero ayaw magbayad. Sumama kayong lahat sa presinto para mag-ayos. Malinaw naman ang nangyari. Si Zhaoli ang may buong kasalanan sa aksidente. Ngunit walang kinalaman dito si Ginang Linwan. Pero sinasabi ng tarantadong iyan na wala siyang pera. 300,000 piso para sa pampagamot. Hindi naman pwedeng kami ang sasagot sa lahat ng iyon. Wala talaga akong pera. Officer, kulungin niyo na lang ako. Kahit ikulong niyo ako ay wala pa rin kayong makukuhang pera sa akin. Sa pamilya ng biktima, huwag po kayong magpapaloko sa kanya. May nalaman ako sa aking investigasyon. Ang coach ni Zhaoli ay may sapat na compulsory at third-party liability insurance. Ayon sa mga kondisyon ng insurance, sa kaso ng pagmamaneho ng lasing, kahit na ang insurance company ay may karapatang tumanggi sa pagbabayad ng commercial insurance. Pero sa ilalim pa rin ng limitasyon ng compulsory insurance, ang insurance company ay obligado pa ring mag-abono para sa paunang lunas at emergency na gastusin, pati na sa danyos para sa pinsala sa katawan o pagkamatay. Totoo ba yan? Ibig sabihin yan, may panggastos na sa pagpapagamot. Opo. Para naman sa halagang lalampas sa limitasyon ng compulsory insurance. Dahil nasa tamang edad na si Zhaoli, siya mismo ang dapat sumagot sa natitirang utang. Kung si Zhaoli ay hindi kayang magbayad ng isahang bagsakan, maaari kayong pumirma ng kasunduan para sa maayos na settlement. Para sa hulugang pagbabayad, basta idaan ninyo sa legal na paraan. Ang mga kinaukulan ay maaari pang ang kumpiskahin ng sapilitan. Ang mga ari-arian ng salarin. Kung may insurance naman pala, bakit hindi mo agad sinabi? Pinilit mo pa kaming sumugod sa pinto nila para manggulo. Ginamit mo lang pala kami para sa sarili mong pakinabang. Ako, wala naman akong alam sa mga insurance na yan. Hindi mo ba talaga alam? O gusto mo lang gamitin ang pamilya ng biktima para maging madali para sa iyo na maangkin ang bahay ng pamangkin mo? Mga sir, sang-ayon kami sa mungkahi ng abogado na hulugan. Pero hindi namin palalagpasin ang salary na ito dahil nagkasundo na kayo sa pagbabayad ng danyos. Zhao Jianjun, pirmahan ninyo na agad ang kasunduan at maghanda na kayong magbayad ng utang. Bakit naman kami ang kailangang magpasa ng utang na yan? Kapag hinati-hati ang 300,000 piso, kailangan naming magbayad ng ilang libo buwan-buwan. Paano na kaming tatlo sa pamilyang anganga na lang ba kami? Nga! Wala kaming perang pambayad ng hulugan. Dapat lang naibenta ni ate ang bahay niya para mabayaran ng buo agad-agad. Hindi kinikilala ng batas ang mga akala mong nararapat sa iyo. Kung hindi ka pipirma, hindi lang danyo sibil ang kakaharapin ni Zhaoli, kundi pati na rin ang kaso ng reckless imprudence. Sige, huwag kayong pumirma. Hayaan ninyong mabulok sa kulungan si Zhaoli ng ilang taon para makapag-isip-isip siya ng mabuti. Kailangan mo kaming iligtas. Pinipilit nila kaming pasanin ang utang na 300,000. Pinapatay na nila kami sa gipit. Zhao Jianjun, kayong dalawa ang gumawa ng gulong ito. Kayo rin ang lumutas. Titiisin mo ba talagang makitang ang kapatid mo, sa buong buhay niya, ay masira na lang dahil sa pagbabayad ng utang? Ibenta mo na ang bahay para matulungan mo kami. Kapag umasenso na si Lili balang araw, siguradong dodoblehin niya ang ibabayad sa iyo bilang pasasalamat. Jianjun, kay Wanwan ang bahay na ito. Wala akong karapatang magdesisyon dito. Nanay ka niya. Bakit hindi mo magagawang magdesisyon? Pilitin mo siya. Kahit pa ako ang may-ari nito, hindi na ako magbibigay sa iyo kahit isang kusing. Itinaya ko ang buhay ko para tulungan ka. Pero pagtalikod ko, pinalayas mo lang ako. Mangalinta kayong buong pamilya. Ako si Zhao Gilan, wala nang utang sa inyo. Ma, uwi na tayo.
Kahit maghulugan pa tayo, kailangan pa rin ng 80,000 para sa down payment. Hindi mo naman pwedeng pabayaan na lang kaming mamatay dito. Wala akong pera. Ang anak mo, ikaw na ang gumawa ng paraan para sa kanya. Gusto mo ba talaga akong piliting ibenta ang bahay ko? Iyan ang pundasyon ng pamilya Zhao natin. Hayaan mo na lang si Wanwan na isanla ang bahay niya. Pahiram muna sa amin para makaraos kami sa hirap, pwede ba? Pagdating ng araw, siguradong babayaran ka namin. Ang bahay mo ang pundasyon ng pamilya Zhao. At ang bahay ni Wanwan, basura lang ba sa tabi-tabi? Ibebenta mo man ang bahay mo o hindi, wala akong pakialam doon kahit kaunti. CJ Zhao Gilan, kapag lumabas ka sa pintong ito ngayon, ituturing ko nang wala na akong ate. Di mas mabuti nga iyon. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas. Huwag na tayong pakialaman. Ano, ayos ba? Nagbigay ba ng pera ang matandang babaeng iyon? Asa pa. Gusto niyang ibenta natin ang sarili nating bahay para pambayad ng utang. Ibenta ang bahay. Saan na tayo titira pagkatapos niyan? Ano bang nagawa kong kasalanan para maranasan ito? Kagagawa ng Linwan na iyon ang lahat ng ito. Hindi ko kayang palampasin ang ginawa niya. Ginoong Zhao, nagmamadali ng lumipat ang nakabili ng bahay. Ngayong araw, kailangan niyo nang ilabas ang lahat ng gamit niyo. Ang bago kong leather sofa. Binili ko pa naman iyan ng mahigit 10,000. Bigla na lang nawala ng ganoon kadali. Huwag ka nang umiyak dyan. Bilisan mo at ibaba mo na ang mga natitirang gamit. Ang kupad mo naman. Anong klaseng bulok na lugar ito? Wala man lang sariling banyo rito. Paano naman titirhan ng tao ito? Ma, wala man lang aircon dito. Mamatay tayo sa init kapag tag-init nito. Ginagawa ba natin ito kundi para ayusin ang gulo mo? May gana ka pa talagang magreklamo. Sabi niyo hindi ba magbibigay ng pera si tita? Sa huli pagbebenta pa rin naman pala ng bahay ang aasahan. Kasalanan lahat ito ng maitim ang budhi na si Zhao Gilan. Nagawa niyang panoorin lang na maghirap ang sarili niyang pamangkin. Hindi pwede ito. Kung maghihirap kami, huwag din niyang asahang magiging tahimik ang buhay niya. Ano na naman ang binabalak mo? Konting bagay lang tumatawag na agad ng pulis si Linwan ngayon. Hindi natin sila kayang banggain. Kaya naman ng mga otoridad na pigilan ang gulo. Pero kaya ba nilang pigilan ang chismis ng mga kapitbahay? Sisiguraduhin kong sa harap ng mga kamag-anak at kapitbahay, masisira ng tuluyan ang pangalan niya. Tingnan lang natin kung paano pa siya makakaharap sa mga tao. Kayo na nga ang humusga. May kapatid ba namang ganyan kawalang puso? Pinilit ang sarili niyang kapatid na ibenta ang bahay para lang matulog sa kalye. Talaga ba? Dati naman si Gilan, kilalang kilala na matulungin sa sarili niyang pamilya. Pagpapanggap lang ang lahat ng iyon. Ngayong matagumpay na ang anak niya, bigla na lang niya kaming tinalikuran at kinalimutan. Kinakahiyan niya kami dahil mahirap kami. Pakiramdam niya ay pabigat at kahihiyan kami sa kanya. Grabe naman, kapag talaga nagkapera na ang tao. Madali nang nangingitim ang budhi. Napakalupit talaga ng mundo ngayon. Aba, hindi ba ito ang mayaman nating si Zhao Gilan? Siya nakatira sa malaking mansyon, samantalang ang pamilya ng kapatid niya hinahayaang tumira sa ilalim ng tulay. Ekli. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kailan ko sila hinayaang tumira sa ilalim ng tulay? Talaga bang gusto mo kaming mamatay kaming tatlong mag-anak bago ka makontento? Itiko mo nga yung mabaho mong bibig. Huwag mo nang baluktutin ang katotohanan dito at gumawa ng mga kwento. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Ang anak niya nakabangga ng tao dahil sa lasing na pagmamaneho. At kailangan nilang magbayad ng 300,000 bilang kompensasyon. Sa loob ng 5 taon hinutot nila kay Gilan ang 200,000. Pati pampagamot at pera niya para sa pagtanda tinanggay sa panluloko. Kung sino ang naaawa sa kanya, sila ang maglabas ng sarili nilang pera para tumulong. Bakit pa nakikipag-usap sa ganyang klaseng basurang tao? Nakakababa lang ng tingin. Wanwan. Dati laging takot akong makaaway ng tao. Nang pagalitan sila ng ganoon ni ate kanina, gumaan talaga ang loob ko. Nay, kapag masyado kang mabait taabusuhin ka lang ng iba, dapat may limitasyon ka para respetuhin ka ng ibang tao. Naintindihan ko na rin sa wakas, sa susunod kahit mamatay pa sila sa gutom, hindi ko na sila pakikialaman pa. Ganyan nga, mamuhay lang tayo ng maayos sa sarili nating paraan. Mas mahalaga yan kaysa sa kahit ano. Itigil mo na yung paglalaro mo, lumabas ka at maghanap ng trabaho. Nakahiga ka lang sa bahay araw-araw. May mapapakain ba sa iyo yan? Ano namang trabaho ang hahanapin ko? Saan naman aabot ang 2 hanggang 3,000? Kulang pa nga yan para pambili ko ng gamit sa laro ko. Wala na tayong natitirang kahit isang kusing dito sa bahay. Gusto mo bang habang buhay kitang buhayin? Kasalanan niyo naman kasi dahil wala kayong silbi. Kung may nanay lang sana ako na katulad ni tita, sana matagal ko nang hindi nararanasan ang maghirap ng ganito. May punto rin naman si Lily, dapat makahanap siya ng magaang na trabaho. Kung hindi niya kakayanin ang maghirap. Pero sa lagay nating ito, saan naman tayo makakahanap niyan? Walang may gustong kumuha sa kanya. Ayaw magbigay ng pera ng kapatid mo. Pero manager sa admin department ng isang malaking kumpanya si Linwan, ang magpasok ng kahit isang tao roon. Kayang-kaya niya sa isang salita lang. Ayaw niyang magpahiram ng pera. Pero siguro naman pwede niyang bigyan ng pagkakataon ang sarili niyang pamangkin. Ibaba mo muna ang pride mo at makiusap ka sa kanya. Hindi naman niya matitiis na pabayaan na lang tayo.
Ek! Ek! Naglalakad-lakad ka pala. Napadaan kasi ako sa tindahan ng prutas. Nakita ko na mukhang sariwa ang mga mansanas. Kaya ibinili kita ng kaunti. Ano na naman ba ang balak mo? Wala akong kahit isang 5. Huwag ka nang umasa na makakakuha ka sa akin. Ate naman, nagkakamali ka. Hindi ako manghihingi ng pera ngayon. Sinadya ko talaga pumunta rito para humingi ng tawad. Naging gago ako noon. Walang isip at irresponsable. Ngayon na ibenta na rin ang bahay. At baon na rin ako sa utang. Parang ito na nga ang karma ko. Karma man iyan. O nararapat lang sa iyo. Wala na akong pakialam doon. Kahit anong pagkakamali, kasalanan ko na lahat. Pero bata pa si Lily. Wala siyang trabaho ngayon at nakatambay lang sa bahay. Araw-araw, bukod sa paglalaro ng video games, tulog lang siya ng tulog. Mapapariwara na ang buhay ng batang iyon. Hindi na kami hihiram ng pera. Sabihan mo naman si Wanwan na tulungan si Lily. Humanap ng matinong trabaho, pwede ba? Para naman matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagtatrabaho lang din naman si Wanwan. Paano naman siya makakapagpasok ng tao basta-basta? Ang dami namang kakilalang malalaking boss ni Wanwan. Kahit saang kumpanya niya ipasok, kahit tagahatid o taga-utos lang, pwede na. Basta magkaroon lang si Lily ng matinong trabaho. Ang buong pamilya namin, hindi na talaga manggugulo sa inyo. Sumasumpa ako. Itatanong ko lang, ha? Pero hindi ko maipapangako kung papayag siya. Salamat, ate. Ate, hulog ka talaga ng langit. Sabi ko na nga ba, mahal na mahal mo talaga si Lily. Ma, diretsuhin mo na ako kung may kailangan ka. Huwag ka nang tumayo riyan. Nahihilo ako sa kakagalaw mo. Wanwan, pinuntahan ako ng tito mo kanina. Nagpautang ka na naman ba sa kanya? Hindi naman sa ganoon. Gusto lang niyang tulungan mo si Lily na makahanap ng trabaho. Trabaho talaga. Ang laki-laking sanggol niya ni Zhaoli na napakataas ng pangarap pero tamad naman magtrabaho. Kahit saang kumpanya siya mapunta ay salot lang siya doon. Alam kong walang kwenta ang pinsan mo. Pero may punto rin naman ang tito mo. Kailangan pa rin naman niyang magkaroon ng matinong trabaho. Kundi baka mas malaking gulo pa ang magawa niya sa hinaharap. Tulungan na lang muna natin siya kahit paano. Para naman matuto siyang kumita at buhayin ang sarili niya. At hindi na rin niya tayo kukulitin pa pagkatapos nito. Ma! Naniniwala ka ba talaga na magtatrabaho siya ng maayos? O naawa ka lang talaga sa kanya? Inaalala ko lang naman na, kung hindi natin siya papansinin, gagawa pa rin ang pamilyang iyon ng mas malaking gulo. Sige na nga. Pwede ko siyang ihanap ng trabaho. Talaga ba? May bakanting pwesto para sa admin assistant sa kumpanya ng kaibigan ko. Pero ito na talaga ang huling beses na tutulungan ko siya. Kapag gumawa pa siya ng kalokohan doon, hindi ko na kailangang makialam pa. Ang mundo na mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Sa oras na mangyari iyon, kahit sino pa ang makiusap ay walang makakatulong sa kanya. Nasaan na yung mga dokumento para sa meeting na ipinag-xerox ko sa iyo? Gagamitin na natin yan ngayon din. Bakit ka ba nagmamadali riyan? Tatapusin ko muna itong laro ko bago ko gawin. Kumpanya ito. Hindi mo ito bahay. Mag-xerox ka na ngayon din. Sino ka ba sa akala mo? Kung hindi lang dahil nirekomenda ako ng pinsan ko, akala mo ba gusto kong pumunta rito? Ang napakahalagang kontrata na ito, nakaligtaang i-print ang 2 pahina. Muntik nang maging dahilan para malabag ng kumpanya ang kontrata. Sino ang may gawa nito? Si Manager Lipo. Hindi niya nilinaw sa akin. Pinapa-photocopy lang niya sa akin ito. Wala siyang sinabi na kailangan pang i-bind at check. Ako mismo ang nag-abot sa'yo ng orihinal na kopya. Paulit-ulit ko pang ipinaalala na double check mo. Zhaoli. Ang lakas ng loob mong baligtarin ako. Manager Lee, anong klaseng tao ba ang kinuha mo rito? Kapag hindi mo ito naayos, umalis ka na rin sa trabaho mo. Wanwan, pasensya na talaga. Itong pinsan mo, hindi ko talaga kayang tiisin ang ugali niyan. Kailangan ko na siyang sibakin. Huwag ka nang humingi ng tawad. Ako pa nga ang nagdala ng sakit ng ulo sa'yo. Gawin mo kung ano ang nararapat na parusa. Ibawas mo sa kanya ang mga naging lugi natin. Palayasin mo na agad siya. Huwag mo na akong isipin. Talagang walang mararating ang isang tulad niya. Tama nga naman talaga ang sinasabi nila. Pumunta ka sa finance para makuha ang sweldo mo sa ilang araw na ito. Mag-impact ka na at lumayas. Lakas ng loob mong sibakin ako. Hindi ba nagsabi sa'yo si Linwan tungkol sa akin? Si Linwan mismo ang nag-utos sa akin na tanggalin ka. Lahat ng pinsalang nagawa mo. Ibabawas lahat sa sweldo mo. Bulok na kumpanya ito. 3,000 piso lang naman sa isang buwan. Makiusap man kayo sa akin ng nakaluhod. Hindi ko gugustuhing manatili rito. Pa! Anong klaseng bulok na trabaho ba ang ibinigay ni ate sa akin? Araw-araw na lang akong inuutusan doon, tapos pinapahiya pa ako. Naku, ang anak ko naman. Alam ko nang ang walang magandang balak yang si Linwan. Sinadya niyang humanap ng bulok na lugar para lang pahirapan ka. Sinigawan ko talaga yung supervisor. Ayoko na. Kung sinong may gusto, sila ang gumawa niyan. Kung ayaw, di huwag. Umuwi ka na lang sa bahay. Si Papa na ang bahala sa'yo. Huwag ka nang magtiis sa kanila. Ang bait talaga ng pamangkin mo. 3 araw pa lang sa trabaho. Napagalitan tuloy ng boss ang kaibigan ko dahil sa kanya. Pagkatapos gumawa ng gulo, bigla na lang tumakas at naghugas kamay. Paano niya nakuha pang magmura ng ganoon na lang? Napakawalang galang talaga niya. Inasahan ko na yan. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Sinira niya lang ang sarili niyang kinabukasan. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito kapariwara ang batang yan ngayon. Support, tanga ka ba? Sulong na, kung saan-saan ka pa pumupunta.
Bakit ka ba naglalaro ng video games dyan? Akala ko ba dapat nagtatrabaho ka ngayon? Huwag mo nga akong guluhin, hindi mo ba nakikitang busy ako? Ano bang ginagawa mo? Ano ba nang pinapakialaman mo dyan? Natalo tuloy ako dahil sa'yo. Kung nag-resign ka, paano ka na niyan mabubuhay? Kailangan mong bumalik sa trabaho. Anong walang kwentang trabaho? Gusto ko lang humilata. Tita, kung naaawa ka sa akin, bigyan mo na lang ako ng panggastos. Huwag mo akong pakialaman. 1-1. Pumunta na roon si Mama para tingnan. Tama ka nga. Ma, nakita mo na ba ang katotohanan ngayon? Nakita ko na. Wala na talaga siyang pag-asa. Mula ngayon si Nanay, talagang hindi na makikialam sa walang kwentang gulo nila. Aray ko po. Jayan Jun. Nabali ang binti ko. Mamatay-matay ako sa sakit. Nay, bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Diyos ko, ano nang gagawin natin? Magkano kaya ang aabutin sa ospital? Tumawag kayo sa 120 bilis. Gusto mo ba akong mamatay sa sakit? May balisa ka ng hita ang matanda. Kailangan niyang ma-ospital agad para ihanda sa operasyon. Magbayad muna ng 30,000 para sa deposito. 30,000? Kahit nga upa sa bahay hindi namin mabayaran. Saan naman kami kukuha ng 30,000 kapag hindi na operahan ang matanda habang buhay na? Nakahiga na lang siya sa kama. Pag-isipan ninyong mabuti bilang pamilya. Doc, pwede bang sementuhan na lang muna para makatipid? Wala talaga kaming pera. 100 araw bago gumaling ang bali sa buto. Sino naman ang mag-aalaga sa kanya sa pagkain at pagbawas? Wala naman tayong oras para doon. Kailangan ko pang maghanap ng trabaho para makabayad ng utang. Saan naman ako kukuha ng oras para bantayan siya? Ihatid mo siya sa ate mo. Siya ang panganay na anak na babae. Tungkulin niyang alagaan ang sarili niyang ina. Pero papayag ba naman ang batang si Linwan? Pinalayas na nga niya tayo noong nakaraan. Ihatid natin siya ng direkta sa tapat ng pinto nila mamayang gabi. Hindi niya matitiis na hindi siya asikasuhin. Nay, dito ka lang maghintay na buksan ng ate ko ang pinto. Tiyak na papapasukin ka niya sa loob. Paano kung palayasin ako ni Wanwan? Subukan lang niya. Ikaw ang totoong lola niya. Aalis muna ako para magtago sa mga pinagkakautangan ko ng ilang araw. Kapag humupa na ang gulo, babalikan kita rito. 1-1. Nabali ang binti ni Lola. Iniwan na ako ng tito mo. Nagtago sa labas para takasan ang utang. Iniwan ang matanda sa panganay na kapatid. Anong nangyayari? Ang ingay-ingay naman. Hayop! Pati sariling ina, ganyan kong tratuhin. Isumbong natin sa pulis. Ay demanda siya agad ng kasong pag-abandona. Huwag kang tatawag ng pulis, 1-1. Kapag ipinakulong mo ang tito mo, sino na ang mag-aalaga sa akin sa huling sandali ko? 1-1. Napakalamig sa labas. Papasukin mo muna si Lola sa loob. Sige, pumasok siya. Pero hindi pa tapos ang usapang ito. Wala man lang kahit kaunting giling na karne. Napakasabaw naman ito, paano ko ito makakain? Pusa ba ang pinapakain mo? Sabi ng doktor, kakalagay lang po ng semento sa binti ninyo. Maselan pa ang tiyan ninyo. Kailangang magaan lang ang kainin ninyo para makabawi. Siguradong si Linwan yan. Napakakuripot ng batang yan. Ayaw maglabas ng pera para pakainin ako ng masarap na matanda na nga. Napakalupit ng tadhana ko. Dahan-dahan naman. Walang kaingat-ingat sa kilos. Nasasaktan ako. Ang biwang ko. Aray ko, ibaba mo na ako bilis. Hindi ko na mapigilan. Ang kupad mo. Ma! Anong nangyari sa iyo? Wala ito. Noong binuhat ko lang kasi ang lola mo. Medyo napuwersa ko lang ang biwang ko. Iniwan lang ni Zhao Jianjun ang gulo at nagkunwaring patay. Ginawa ka pa niyang libreng tagapag-alaga. Kung gusto niyang magtago na parang duwag, puwersahin natin siyang lumabas. Bukas pupuntahan ko si tita para papuntahin dito. Diyos ko, anong klaseng parusa ito? Lauer, masyado kang mahina ang loob at hindi ka pa rin natututo. Hindi pa ba sapat na hinayaan mong tapakan ka ng iba buong buhay mo? Wala rin naman akong magagawa eh. Ina pa rin naman natin siya pagkatapos ng lahat. Ina rin naman natin siya, at ina rin siya ni Zhao Jianjun. Bakit naman siya basta-basta na lang iiwas para magpakasarap? Habang ikaw naman ay halos mabali na ang likod sa pagod. Bless you. Nay, nagpapakasaya at nagpapakasarap ka rito sa piling ng anak mo. Nasaan na ang paborito mong anak na lalaki? Saan siya nagtatago? Jianjun. Umalis si Jianjun para magtrabaho at magbayad ng utang. Mahirap ang pinagdadaanan niya. Kalokohan, nandoroon lang siya sa bulok na inuupahang bahay sa timog ng lungsod. Natutulog lang doon buong araw. Inalam ko na ang lahat. Tita, tara na, ibalik na natin si Lola ngayon din. Zhao Jianjun, huwag kang magkunwaring patay dyan sa loob. Lumabas ka rito ngayon din.
Ek, bakit ka nandito? Hindi ba umalis ka para magtrabaho at magtago sa mga utang mo? Nagtatrabaho ka ba habang nagtatago sa kumot sa gitna ng tanghaling tapat? Ek, bakit ganyan ka magsalita? Wala na nga kaming makain. Ano bang masama kung magpahinga muna ako ng sandali? Kung wala pala kayong makain, ilabas mo na ang perang naipon ni Lola para sa pagtanda niya, para gamitin sa mga gastusin sa araw-araw. Ano? Anong pera para sa pagtanda ang sinasabi mo dahil wala akong alam dyan? Magsabi na tayo ng totoo. 2 taon na ang nakalipas ng gibain ang lumang bahay. Nakakuha si inay ng 150,000. Alam naman nating lahat ang totoo. Pera ko yan para sa aking pagtanda. Walang pwedeng gumalaw niyan. Nay, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Matagal na niyang inubos ang pera mo. Kalokohan. Nakatago kaya ang bankbook ko sa ilalim ng kama? Nay, yung bankbook na yan. Kahapon ay isinama ko si Lola. Pumunta kami sa bangko para tingnan ang laman. 150,000. Walang-wala nang natira kahit 5. Noong nakaraang taon gumastos siya ng 100,000 para pambili ng kotse ng anak mo. At ang natitirang 50,000 ay kinuha mo para ipambayad sa utang sa sugal. Tama ba ako? Ano? Ang pera ko. Ubos na lahat. Tutal mapupunta rin naman kay Lilian balang araw. Ano naman kung ginastos ko na ng maaga? Diyos ko, anong kamalasan ito? Nag-ingat ako gabi at araw. Pero mahirap talagang magbantay kapag sariling pamilya mo ang magnanakaw. Pera ko yan para sa pagpapagamot at pangsalba sa buhay ko. Nay, bakit ka ba umiiyak dyan? Ako lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Zhao. Ang pera mo, kung hindi mapupunta sa akin, kanino pa ba ibibigay? Kasal na siya, kaya iba na ang pamilya niya. Wala siyang karapatang makialam. Walang hiya ka talaga. Kinuha mo na nga ang pera ko. Tapos iniwan mo pa akong nakatambay dito sa koridor ng walang pakialam. Tao ka pa ba? Wala na akong pera ngayon at simot na ako. Paano ko siya bubuhayin? Mayaman naman si ate at malaki ang bahay niya. Siya dapat ang mag-alaga sa kanya. Noong niluluste mo ang pera, bakit hindi mo man lang ako naisip? Sa lahat ng taong ito, ako. Kulang pa ba ang ibinigay ko sa iyo sa nakalipas na mga taon? Simula sa araw na ito, huwag mo nang asahang makakakuha ka pa sa akin kahit 1 Noong nagpapakasasa ka sa pera, bakit hindi mo ako naisip? At saka, wala naman akong pera o bahay. Wala na akong rason para matakot dahil wala na rin naman akong mawawala. Ano bang magagawa ninyo sa akin? Wala naman kaming magagawa. Kulong ka lang naman ng 3 taon pababa. Tito, inihanda na ni Abogado Chen ang kasunduan para sa sustento. Tingnan mo ito. Anong kasunduan? Hindi ko pipirmahan iyan. Ang pag-iwan sa isang taong hindi kayang buhayin ang sarili, lalo na ang matatanda, sa ilalim ng masasamang sitwasyon, ay itinuturing na krimen ang pag-abandona. Ang mismong pagtanggi mong magbigay ng sustento kanina, ay na-record ko na. Napakasimple lang ng kasunduan. Magsasalitan kayo ni Tia Zhao sa pag-aalaga sa kanya. Tig-1 buwan kayo, ang pambili ng gamot at pagpapagamot, at ang mga gastusin sa araw-araw ay paghahatyan ninyo ng patas. Tungkol naman sa 150,000 piso na nilustay mo, kapag hindi mo ginampanan ang tungkulin mong mag-alaga, ay dedemanda ka namin agad para mabawi ang perang iyon. Bakit kailangang patas ang hati? Mayaman naman ang ate mo, dapat mas malaki ang ibigay niya. Ang lahat ng anak ay may pantay na tungkuling mag-alaga sa magulang. May karapatan kang huwag pumirma. Pero nasa labas lang ng pinto ang mga otoridad. Pipirma na ako. Pipirma na nga ako. Sige na. Mga wala kayong utang na loob. Sa buwang ito, ikaw naman ang mag-aalaga. Ako na ang bibili ng mga gamot ni Lola at dadalhin ko rito. Gilan, hindi rito mananatili si nanay. Gugutumin lang niya ako rito. Nay, iyan ang mabuting anak na labis mong kinunsinti. Kailangan mo iyang tiisin mag-isa. Pangalawa, huwag kang umiyak. Tama ang ginawa mo ngayong araw. Ek! Ang puso ko, sa totoo lang, matagal na nilang winasak ng tuluyan. Ngayong araw, sa wakas, gumaan din ang kalooban ko. Nay, masakit pa ba ang baywang mo? Uwi na tayo, magpapakulo tayo ng masarap na sabaw. Hindi na masakit. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kagaan. Mizi! Mizi! Gutom na ako, ipagluto mo naman ako ng mainit na pagkain. Hindi na maganda ang mga ngipin ko. Paano ko naman ito malulunok? Kahit nga maalat na gulay, halos hindi na natin mabili. Saan naman tayo kukuha ng perang pambili ng karne para sa iyo? Jayan Jun. Bilis, tulungan mo si nanay na tumagilid. .
Hating gabi na, bakit ka ba sumisigaw? Patulugin mo naman kami. Karma to. Lahat ng ito ay karma talaga. Gilan. Nabulag ang nanay mo. Patawarin mo si nanay. Bakit ang baho naman dito sa loob ng kwarto? Hindi mo ba pinalitan ang diaper si nanay? Palit-palit ka dyan. Ang mahal kaya niyan. Hayaan mo na lang matuyo ang ihi, ayos na yan. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Nay, bakit nangayayat ka ng ganyan? Gilan, tulungan mo si nanay. Zhao Jianjun. Zhao Gilan, nababaliw ka na ba? Napaso ako ng husto. Sawa ka na yata sa buhay mo. Kahit nga hayop alam tumanaw ng utang na loob, mas masahol ka pa sa hayop. Sinasabi ko sa iyo Zhao Jianjun, ang nangyari ngayon, ipapapulis kita ngayon din. Hindi ka karapat dapat maging tao. Simula ngayong araw. Hindi ako titigil. Gilan. Palagi namang pinapabora ni nanay si Jianjun. Bakit mo pa ako tinutulungan? Kung hindi ako mag-aalaga sa iyo sino pa? Nagkamali si nanay. Nabulag ang mga mata ni nanay. Sa pagpapalaki kay Zhao Jianjun, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Kahit saktan mo pa ang sarili mo, hindi pa rin siya magbabago. Gilan, aasa na lang si nanay sa iyo mula ngayon. Hindi na ulit magkakaroon ng paborito si nanay. Nanay, sinabi ko na sa inyo, kapag buwan ko na mag-alaga ay gagawin ko naman. Ngunit kapag hindi ko buwan ay hindi ako makikialam. Ang mapait na bunga ng inyong ginawa, kayo mismo ang lumunok niya ng dahan-dahan. Nanay, hindi ka na ba sinasabihan ni Lola na maramo? Alam na niya ngayon kung sino ang totoong tao at kung sino ang mapagkunwari. Umiiyak pa nga siyang humihingi ng tawad sa akin. Sana naman hindi lumambot ang puso mo at pinauwi siya rito. Huwag kang mag-alala, kapag hindi pa siya untog na untog sa anak niya, hindi siya matututo. Dahil lang magaan ang loob ko sa iyo. Kaya ko itinira para sa iyo ang slot na ito sa franchise. Mag-invest ng 100,000, kasama na ang receipt, kasama na ang lokasyon, 1 buwan nang bawi na ang puhunan. Sa loob ng 6 na buwan makakabili ka na ng mamahaling kotse. Boss Zhang, sige papasok ako sa negosyong ito. Siguraduhin mo talagang itatabi mo sa akin ang slot na yan. Ma, 100,000 piso lang ang franchise fee. Sa susunod na buwan, makakaalis na tayo sa bulok na bahay na ito. Talaga bang ganoon kalaki ang kita riyan? Baka naman scam lang iyan. Ano namang alam mo, big time na negosyante si Boss Zhang. Siya ang magdadala ng swerte kay Lily. Pagod na tayong maging mahirap. Kailangan nating sumugal sa pagkakataong ito. Malay mo, sa sugal na ito, maging milyonaryo tayo. Pero halos wala na nga tayong makain. Saan naman tayo kukuha ng 100,000 piso? Mangutang tayo. Gamitin natin ang pangalan ni Lily para mangutang. Ma, napakataas kaya ng interes sa utang. Paano kung hindi natin mabayaran iyan? Ano namang ikakatakot mo? 1 buwan lang, mababawi na natin ang puhunan. Pagkatapos niyan, mababayaran natin pati interes ng buo. Magiging ano na tayo, malalaking boss. 811. Huwag ninyong sabihing yumaman si Tito nang hindi kayo isinasama. Malapit nang magtayo ng malaking tindahan si Lily at magiging boss na siya. Sa susunod, baka nga mamaya, kailangan nyo pang umasa sa tulong niya. Huwag kayong mangarap ng gising sa harap ko. Kung may pera kayo, bayaran nyo muna ang mga utang nyo. Mabilis ang pagsali sa franchise. Walang solian ng deposit. Ang mga hilaw na materyales, kailangang mas mataas ng 3 beses sa presyo sa merkado. Nabibilhin mula sa main office. Malinaw na panloloko ito. Isang tipikal na scam sa franchise ang ganitong mabilis ang alo. Hindi lang sa hindi kayo kikita ng pera. Baka pati ang deposit nyo ay hindi nyo na makuha. Kalokohan yan. Nakaben si Boss Zhang. Para sa kakarampot na perang ito lolokohin niya tayo. Naiinggit ka lang dahil yayaman na si Lily. Ayaw mo lang makitang umunlad ang pamilya natin. Nagmamalasakit lang si Wanwan na paalalahanan ka. Tinuring mo pang basura ang malasakit niya. Ma! Walang saysay ang magandang payo. Sa taong sadyang gustong mapahamak. Kung sa tingin nyo yayaman kayo riyan. Sana maging mabilis ang pagyaman nyo. Huwag lang kayong lalapit sa amin para magmakaawa pagdating ng araw. Kami magmamakaawa sa inyo. Kapag naging malaking boss na si Lily, siguraduhin nyo lang na hindi kayo lalapit sa amin para mangutang. Bakit walang kahit isang tao rito? Hindi ba sabi ni Boss Zhang mahaba ang pila kapag nagbukas? 500 piso para sa kalahating kilo ng tsaan na ito. Grabe pag nanakaw na ito. Sabi ni Boss Zhang kailangan muna nating mag-ipon ng mga suki sa simula. Bakit ba kayo nagmamadali?
Kailangang bayaran ngayon din ang upa para sa ikalawang quarter. Kung hindi ay palalayasin namin kayo agad. Saka ang utang nyo pa na 20,000 pisong balance para sa mga supply. Kailan nyo babayaran? Bilisan mo, tawagan mo si Boss Zhang. Pa, ang numero ni Boss Zhang hindi na gumagana ngayon. Mga manloloko, lahat sila manloloko. 100,000 pisong utang natin. Naging 150,000 piso na ang interes ngayon. Ano namang mapapala nyo sa pag-iyak? Pupunta na rito ang mga maniningil bukas. Lalabas muna ako para magtago ng ilang araw. Kayo na ang bahalang gumawa ng paraan. Tulungan mo ako, ate. Tumakas na si Lily. Puputulin ng mga maniningil ang kamay ko. Bitawan mo ako. Ano na namang kabaliwan ito? Pahiram naman ng 150,000. Hindi, 200,000. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo pagdating ng araw. Ano nga uli ang sinabi ko sa iyo noong huli? Matagal nang alam ni Wanwan na panloloko lang iyon. Pero ikaw pa itong nagalit sa kanya. Na kesyo ayaw lang niya na umasenso ka. Nagkamali ako. Patawad, nagkamali talaga ako. Ang bulag ko talaga at hindi ko nakita ang totoo. Kadugo mo iyon at sarili mo siyang pamangkin. Huwag mo nga akong dumaanin sa drama ng pamilya na iyan. Ang magaling mong anak. Matapos gumawa ng gulo ay tumakas at nagtago na lang bigla. At iniwan ka pa rito ng mag-isa. Ganyan ba talaga ang klaseng anak na pinalaki mo? Mula noong nakawin ninyo ang perang pampatanda ni nanay. Para sa akin. Wala ka ng halaga at itinuring na kitang patay. Zhao Gilan. Hahayaan mo ba talaga kaming mamatay nang hindi man lang tinutulungan? Hindi ka ba natatakot na parusahan ka at tamaan ng kulog at kidla? Hindi ako nagnanakaw, at hindi rin ako nang aagaw sa iba, at lalong hindi ko tutulungan ang mga linta na tulad ninyo, para lang pagtakpan ang mga utang at gulo ng sarili kong kapatid. Kahit pa bumaba rito ang Diyos ng kidlat, sasabihin pa rin niyang tama ang ginagawa ko, dahil alam ko kung ano ang tama at mali. Ang babaeng iyon si Zhao Gilan. Hahayaan lang niya tayong mamatay nang hindi man lang nagbibigay kahit 5 duling. Sira-sira na nga ang pinto natin sa kakakalampag ng mga naniningil ng utang. Saan ba talaga tayo kukuha ng ganyang kalaking pera ngayon? Hoy Zhao. Di ba laging idinadaing ni nanay na masakit ang dibdib niya nitong mga nakaraang araw? Sakit lang sa tiyan iyon na pabalik-balik. Saan naman manggagaling ang sakit sa dibdib na sinasabi mo? Kapag sinabi kong may sakit siya sa puso. Sakit sa puso iyon at wala nang iba. Kailangan niyang maoperahan kaagad. Kailangan natin ng 100,000 piso para doon. Gagamitin mo si nanay para makuha ang pera ng ate ko. Nanay. Ayaw mo namang makitang mabugbog si Jayanjun, di ba? Mizi. Ano bang gagawin mo? Bukas, magkunwari kang inaatake sa puso. Para makuha natin ang pera ni Zhao Gilan. Malapit nang mamatay si nanay. Inatake siya sa puso. Sinasagip siya sa ospital ngayon. Ano? Maayos naman siya noong isang araw . Pwedeng hindi mo ipahiram sa akin ang pera. Pero hindi mo pwedeng pabayaan ang buhay ni nanay. Ate, tingnan mo, 100,000 pisong deposito. Kahit kulang ng 1 sentimo, hindi nila sisimulan ang operasyon. Saang ospital naroroon si nanay? Ako na mismo ang pupunta para magbayad. Nasa intensive care unit siya ng ospital ng bayan. Bawal pumasok ang mga kamag-anak. Ipadala mo na lang sa akin ang pera. Kakausapin ko ang direktor para gawa ng paraan at mauna ang operasyon niya. CJ! Buhay ni nanay ang nakasalalay dito. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Ano ang password? Sabihin mo na sa akin, bilis. Ako ang naglagay ng password. Walang sinumang makakakuha nito. 11 bitaw na, bilis. Kailangan ng lola mo ang perang ito para mabuhay. Ma, nagsisinungaling siya. Wala naman talaga sa ospital si Lola. Linwan, sinisiraan mo ako dahil lang sa gusto mong makatipid ng pera. Gusto mo bang panoorin na lang mamatay si Lola Lan? Ang pinuno ng kardiolohiya sa ospital ng bayan ay may apelyidong Zhang. Hindi li ang apelyido niya. Saka, gasgas at magaspang pa ang mga gilid nitong opisyal na selyo. Sigurado gawa-gawa lang ito sa tabi-tabi sa halagang 50 piso. Ito. Ano namang alam mo, galing ito sa emergency room. Huwag kang magdahilan para lang magpatagal ng oras. Dahil ayaw mong umamin hanggat hindi ka nahuhuli. I-verify natin ito ngayon din. Hello, gusto ko pong mag-report sa pulis. May nagpeke ng opisyal na selyo ng pampublikong ospital at ng medical certificate para mang-scam ng 100,000 pisong cash. Nandito mismo sa bahay ko ang suspect. Huwag ka nang magsalita. Umalis na tayo. Kapag nagtangka ka pang tumapak sa bahay ko kahit isang beses, ipakukulong talaga kita.
Doc, pwede po bang patingin ito? Itong medical certificate mula sa emergency room. Totoo po ba ito? Tek. Walang doktor sa departamento namin na nagngangalang Li Jiangwo. Saka itong selyo na ito, may kulang pang letra sa pangalan ng ospital. Maraming salamat po. Sabi ko na nga ba, masyadong waste ang batang si Linwan. Bigo tayong makakuha ng pera. Darating na bukas ang mga maniningil ng utang. Anong kinatatakutan mo? Kung ayaw niyang maniwala, pero mismong lola niya naman ang matandang ito. Ma, bukas hihiga tayo mismo sa tapat ng gate ng subdivision nila. Tingnan lang natin kung hindi pa siya mahiya. Mizi, hindi ko talaga kayang magpanggap na may sakit sa puso. Ma, tingnan mong mabuti. Isang palpak na panloloko lang ito. Gagamitin pa ang buhay ng sariling ina para lang makakuha ng pera. 1-1. Hindi natin pwedeng palampasin na lang ito. Kung gusto niyang makipaglaro ng saswela, sasabayan natin siya hanggang sa huli. Linwan, handa na ang mga gagamitin pati ang kasunduan. Siguradong mukhang profesional. Salamat sa tulong mo, Attorney Chen, sa pagpapanggap mo bilang eksperto. Ngayon talagang hubaran ko sila ng maskara. Ma, anong nangyari sa iyo? Ma, kasama ko ang pinakamagaling na eksperto sa lungsod para suriin ka. Ek, hindi pwedeng mabigla si Mama. Huwag mo siyang tingnan. Tito, hindi naman pwedeng ganoon lang. Dr. Chen, bilis, patingnan niyo po siya. Critical na ang lagay ng matanda. Kailangang isailalim agad sa double bypass surgery. Doktor, magkano naman ang aabutin niyan? 200,000 piso ang bayad sa operasyon. Ayon sa obligasyon ng pamilya, nakahanda na ang kasunduan para sa paghahati ng gastos. Ikaw at si Ginang Zhao Gilan ay mag-aambag ng tig 100,000 piso. Pakiusap, pumirma na kayo at magbayad agad. Hindi ba sabi si ate ang magbabayad ng lahat? Saan naman ako kukuha ng 100,000 piso? Ayon sa batas, pantay na obligasyon ng mga anak ang gasto sa magulang. Kung hindi ka pipirma at magbabayad, hindi maiaayos ng ospital ang operasyon. Bakit naman kailangan hati pa kami? Siya ang panganay at mayaman siya. Wala kaming ilalabas kahit 1 sentimo. Wala kaming ibabayad. Kung ganoon, kailangan na nating itigil ang gamutan at pumirma na lang sa kasulatan na critical ang lagay niya. Ma, ayaw maglabas ng pera at pumirma ni Jianjun. Hindi siya tatanggapin ng ospital. Mukhang, wala na tayong magagawa kundi sumuko. Bibili na ako ng damit pamburol mo ngayon din. Ano? Ayokong magsuot ng damit pamburol. Wala akong sakit. Mga walang awa kayo. Para lang hindi ka maglabas ng pera. Gusto mo talaga akong mamatay. Ma, ano bang pinagsasabi nyo? Paano na ang pera kung hindi na tayo magpapanggap? Kasalanan mo to at ang ideya mo. Ayan tuloy, bisto na tayo. Gilan. Naging tanga si Ma. Pinilit lang ako ni Jianjun na magsinungaling sa iyo. Sinungaling ka. Ikaw naman talaga ang gustong tumulong sa akin na magbayad ng utang. Tama na. Itigil niya na ang drama, Zhao Jianjun. Simula sa araw na ito, pinuputol ko na ang ugnayan nating magkapatid. Ma, ito ang 1,000 piso para sa suporta mo ngayong buwan. Wala nang higit pa riyan kahit 1 5. Gilan, huwag mo namang pabayaan si Mama. Ikaw ang pumili ng landas mo. Bahala ka na sa buhay mo. Tita, uminom ka muna ng tubig, tapos na ang lahat. Salamat sa iyo, Xiao Chen. Gumaan talaga ang loob ko ngayong araw. Ma, mula ngayon, mabuhay ka na para sa sarili mo. Tara, ililibre kayo ni Mama ng masarap na pagkain para magdiwang. 1-1. Ito na ang lahat ng naipon ni Mama. Mula ngayon, sayo ko na ito ipagkakatiwala. Nay, pondo mo po ito para sa pagtanda mo. Itabi mo na lang para sa sarili mong gastusin. Mas mapapanatag ako kapag nasa iyo ito. Hinding-hindi na ito kukunin ni nanay para ipantusto sa walang katapusang gastusin na yan. Nagpalista ako sa isang tour group para sa mga senior papuntang Yunnan. Sa susunod na linggo na ang alis ko para naman makapasyal sa labas at makakita ng ibang lugar. Gilan, ang ganda naman ng aura mo ngayon. Para kang ibang tao. Nga, hindi ka tulad dati na laging mukhang problemado. Kaya mukha kang matanda noon. Mabait naman ang anak ko kaya hindi na ako nag-aalala. Napag-isip-isip ko na rin, maikli lang ang buhay, kaya dapat mabuhay ako para sa aking sarili. Napakahusay ng ipinamalas ni Linwan nitong mga nakaraang araw. Siya ang nanguna sa pagresolba ng ilang malalaking krisis sa administrasyon. Kaya nagpa siya ang kumpanya
na opisyal na italaga si Lin Wan bilang Administrative Director. Maraming salamat po, boss. Salamat sa inyong lahat. Ipagpapatuloy ko po ang aking pagsisikap. 1-1. Binabati kita sa promotion mo. At saka, gusto ko sanang mula sa pagiging magkaklase noon, ay maging boyfriend mo na ngayon, Attorney Chen. Gaano mo katagal pinaghandaan ang kasong ito? Pinaghandaan ko ito ng buong 10 taon. Nagsimula ito mula noong unang beses kitang makita sa high school. Kung ganoon binabati kita, nanalo ka sa kaso. Mula ngayon maging ano paman, ang mga problema sa trabaho, problema pa rin sa bahay. Ako ang tutulong sa iyo na pasanin ang lahat. Tapos na ang lahat ng kaguluhan na iyon. Ang sarili ko ngayon, payapang buhay at kaligayahan lang ang gusto ko. Instant noodles na naman, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Gusto ko nang makipaghiwalay. Sige, maghiwalay tayo, lumayas ka na ngayon din. Napakawalang kwenta, pera lang ng matandang babae hindi mo pa madiskartehan. Zhao Jianjun, bakit ang bagal mo naman? Gusto mo pa bang sumahod o hindi na? Nandyan na. Lalapit na po. Kung hindi lang sana kami nag-away ni ate, paano ako hahantong sa ganitong kalagayan? 300,000. Bakit lumaki ng ganito ang utang? Hindi pwede. Kailangan ko ng tumakas. Patay ako kapag nahuli ako. Ano bang ginagawa mo? Ma, papunta na rito ang mga maniningil ng utang. Lalabas muna ako para magtago. Mag-ingat kayo rito. Dito ba iyon? Bahay ni Zhao Li. May utang na hindi binabayaran. Turuan natin sila ng leksyon. Tumakas si Zhao Li nang may utang na 300,000. Dapat bayaran ng anak ang utang ng magulang. Natural lang iyon. 300,000. Wala kaming pera. Boss, siya ang nangutang yan. Siya ang hanapin ninyo. Hindi nga namin siya mahanap. Kapag hindi kayo nagbayad ngayon, walang makakaalis sa inyo rito. Zhao Gilan, Lin Wan. Yung kapatid ninyong lalaki may utang na tinakbuhan. Lumabas na kayo rito at magbayad. Utang ng ama, anak ang magbabayad. Magkapatid kayo kaya damay-damay kayo. Huwag kayong magtago riyan na parang duwag. Ang mga bastos na ito, nagawa pa nilang manggulo rito sa lugar natin. Nay, dyan ka lang sa bahay, huwag kang gagalaw. Sasama si mama sa iyo, hindi kita hahayaang pumunta roon ng mag-isa. Manahimik kayo. Kung sino ang nangutang, siya ang hanapin ninyo. Kapag nang istorbo pa kayo, tatawag na ako sa pulis. Tatawag sa pulis, kapag may utang, dapat magbayad. Yan ang tamang patakaran. Tumakas na si Zhao Li, kaya kayo ang kailangang magbayad. Matagal na kaming walang ugnayan sa kanya. Kahit 1 sentimo, wala kayong makukuha sa amin. Huwag na kayong manggulo rito. Naka-off na ang cellphone niya. Tumakas na silang tatlo. Wala talagang kwenta ang buong pamilya nila. 1-1. Malinaw na panghaharas ang ginagawa nila. Hindi kayo dapat pumayag na magpadala ng pera. Alam ko po, hindi ko babayaran ang utang ng walang kwentang taong yan. Miss Lin, tumakas ang tito mo sa kalagitnaan ng gabi. May utang pa siya sa akin na 2 buwang renta. Kung sino ang may atraso, siya ang singilin ninyo. Pwede ninyo siyang ireklamo ng direkta. Saan ko naman siya hahanapin? Napakalaking malas naman ito sa akin. Sinira pa ang inuupahang bahay. Tumakas ang buong pamilya ni Zhao Jianjun. Kahit saan sila magtago, mahuhuli at mahuli pa rin sila. Hayaan mo siyang magtago. Mabuti pang magtago siya habang buhay. Ma, sa mga susunod na araw, baka may kumalat na kung ano-anong usap-usapan. Huwag mo na lang dibdibin. Kahit kamatayan ga hindi kinatatakutan ni Mama, matatakot pa ba ako sa sasabihin ng ibang tao? Hanggat alam nating tama ang ginagawa natin, wala tayong dapat ikatakot. Gilan, may utang si Zhao Li na 300,000. Araw-araw kaming pinupuntahan at ginugulo ng mga naniningil. Hindi naman pwedeng ganito na lang tayo palagi. Nga naman, malaki naman ang sahod ni Wanwan. Tulungan mo na muna si Zhao Li na bayaran yan. Hindi mo naman siguro hahayaang mamatay na lang siya dahil sa utang. Kung sino ang nangutang siya ang magbayad. Ang pera ng anak kong si Wanwan, hindi naman nahulog lang mula sa langit. Gilan, mali naman yata ang sinasabi mo na yan. Dugot laman mo pa rin siya. Sarili mo siyang pamangkin. Kung pababayaan mo lang siya, at kung mamatay siya dahil sa mga utang na yan, hindi ba usigin ang konsensya mo? Kung nanghihinayang ka sa pera, mag-aambag-ambag na lang kaming mga kamag-anak, pero ikaw ang magbibigay ng pinakamalaking bahagi. Sapat na ba iyon?
Napakadaling magsalita para sa inyo dahil hindi naman kayo ang maglalabas ng pera. Noong isang taon nung nanghihiram sa'yo si Giant June ng 5,000 piso, kung ano-anong dahilan ang ginawa mo para lang makaiwas. Tapos ngayon kung umasta ka akala mo napakabait mong tao. Ikaw, bakit mo ako binibintangan ng ganyan? Sasabihin ko na ito sa inyo ngayon pa lang. Kahit mamatay pa sa gutom si Zhaoli. Hindi ako maglalabas kahit isang 5. Gilan, napakalamig naman ng puso mo. Sino pa ang makikipag-ugnayan sa iyo niyan balang araw? Di huwag na tayong magpansinan. Sa buong buhay ko, tanging sa anak ko lang ako may pananagutan. Kung sino pa ang maglakas loob na pumunta sa tapat ng bahay ko para sumbatan ako at piliting magbayad, papalayasin ko talaga siya gamit ang walis. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Ma, ang galing mo kanina. Kalahati ng buhay ko akong nagtiis ng galit. Ngayon sa wakas na ilabas ko rin lahat ng sama ng loob ko. 1-1. Mula ngayon si Mama, ikaw lang ang poprotektahan ko. Nakatanggap kami ng sumbong, nasangkot kayo sa panggugulo, at marahas na paniningil ng utang. Officer, nandito lang kami para maningil ng utang. Officer, ito ang ginawa nilang panggugulo nitong mga nakaraang araw, at ang buong recording pati kuha ng TV sa pagbabanta nila. Dapat dumaan sa legal na paraan ang usapin sa utang. Ang mga ginagawa ninyo ay lumabag na sa batas para sa pampublikong kaayusan. Officer, alam na po naming mali kami, hindi na po maulit. Ang kontrata ninyo sa utang ay maituturing na patubuan. Ang bahaging lumagpas sa legal na interes ay hindi pinoprotektahan ng batas. Bawas ang iligal na kaltas sa simula at ang napakataas na multa. Ang totoong utang lang ni Giant June ay 150,000. Dahil lang sinabi mong 150,000 ay iyon na. Luging-lugi na ako nito. Pwede mo namang tanggihan. Pero ang record mo sa marahas na paniningil ay sapat na para sa mga otoridad na ipasara ang buong kumpanya mo. CJ, dahil na lang sa respeto kay Attorney Chen, kwentahin natin ayon sa patakaran ng gobyerno. Pumirma ka. Pagkatapos maayos ang utang na ito, wala nang pwedeng manggulo kay Binibining Linwan at sa kanyang pamilya. Zhaoli. Sandali lang. Hanggang kailan mo pa idadamay ang mga magulang mo? Nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Walang magagawa ang pag-iyak mo. Tinulungan ka ni Attorney Chen na matanggal ang iligal na interes. Ang natitirang 150,000. Kailangan mong paghirapan kitain at bayaran ang bawat sentimo niyan. Wala nang sasalo sa iyo. Babayaran ko talaga ipinapangako ko. Kahit mapagod ako ng husto babayaran ko pa rin. Hindi ako nakatingin sa mga sinasabi mo. Sa mga ginagawa mo lang ako titingin. Huwag mo nang hayaang magtago kung saan-saan ang mga magulang mo. Para silang mga dagang nabubuhay sa kanal. Nagkapaltos-paltos na ang mga kamay ko. Kailan ba matatapos ang hirap na ito? Magtiis ka muna. Nagbubuhat ng kargamento si Lily sa bodega. Kailangan natin siyang tulungang mag-ipon para makabayad sa utang. Noong tinutulungan pa tayo ni ate, hindi natin ito nararamdaman. Ngayon lang natin nalaman kung gaano kahirap. Ang hirap talaga kumita ng pera. Ito ang sahod ninyo para sa buwang ito. 6,000 lahat. Maraming salamat po, boss. Talagang pinagpawisan at dugo ang puhunan sa perang ito. Ma, ito po ang pambayad ko sa utang para sa buwang ito. Napakabuti mong anak, magtrabaho lang tayo ng marangal at tapat. Mababayaran din natin ang lahat ng utang natin. Naging masyado tayong sakim noon. Mula ngayon mamumuhay na tayo ng marangal at tapat sa kapwa. Hindi na tayo kailanman gagamit ng mga mabilisang paraan o madadayang diskarte. Napadaan lang ako rito. Binilhan kita ng kaunting prutas. Bayad na ba ang lahat ng utang ninyo? Malapit na talaga. Naging supervisor na sa bodega si Lily. Lumaki na rin ang sahod niya. Kaya huwag ka nang magdala ng kung ano-ano sa susunod. Sapat na sa akin na maging maayos ang sarili ninyong pamumuhay. Ako ang may pagkakamali noon. Patawad sa iyo. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Hindi na rin naman ako galit sa iyo. Pero ang pintong ito, sana huwag mo nang katukin ng madalas sa susunod. Alagaan mo ang sarili mo. Aalis na ako. Gilan, tingin dito sa kamera. Ngumiti ka naman. Mga mere, cheers para sa ating pag-retire.
Wanwan. Napakaganda mo, Attorney Chen. Sana gabayan mo ako mula ngayon. Sa buong natitirang buhay ko, ako ang magiging personal mong abogado. Kayong dalawa mula ngayon, dapat mag-unawaan kayo sa isa't isa at mamuhay ng masaya at maayos. Ma! Ikaw din, ma. Dapat magbiyahe ka rin madalas. Mabuhay ka naman para sa sarili mo. Naliwanagan na si mama ngayon, hindi na ako aasa sa kahit kanino. Mrs. Lin, ikinagagalak kong makatrabaho ka. Panghabang buhay na kontrata, bawal nang ibalik o palitan. Mukhang busy ka. Nagde-deliver ka ba? Ate, mag-iingat ka sa daan. Ma, Wanwan, halika kumain ka ng mga cherry. Nandyan na.